huwag ka nang sumigaw, parang baboy. Pero, kamukha mo talaga ang baboy. Ano Bia? Bitawan mo ako. Zino ka Bia? Tingnan mo, naging baboy ka na. Sino pa ang magkakagusto sa'yo? Sigurado akong hindi mo alam kung kaninong anak ang dinadala mo. Ito ay anak ng pinakamakapangyarihang lalaki sa Hangzhou. Anak ni Chimutsi. Sa anak na ito, magiging asawa ni Chimutsi. Bitawan. Hatakin Montag siya. Kayanin mo, malapit ng manganak. Nang anak na, lalaki. Bigay mo sa akin. Yung baboy sa loob, linisin mo ng maayos. Bakit buhay pa ito? Bakit may isa pa? Malas mo kung mabubuhay ka. Depende na lang sa tadhana mo. Kung hindi ka takot sa tubig, okay lang. Ano? Coach Ning, subukan ko na lang mag-isa. CJ, Nasaan ang anak mo? Xiao Yan, hahanapin ko muna ang anak ko. Magsanay ka muna. Xiao Yan. Pasensya na. Ang pamilyar. Boss Chi. Ang bata, habang papunta sa swimming lesson, tumakas. Ano? Hindi mo kayang bantayan ang batang 5 taong gulang? Ano ba ang silbi mo? Hukayin mo ang lupa, hanapin mo siya agad. Ang mga mata niya, parang kamukha ni Xiao Yan. Momay, tinitingnan mo ba ang gwapong tito? Ano ba ang nasa isip mo? Xiao Yan, babalik na ako. Titiyakin kung makikita mo ang iyong ama. Talaga? Siyempre naman. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang pumasok sa babaehan. Hindi mo ba naiintindihan? Bingi ka Bia? Ang sakit ng tiyan ko, parang may nananakit sa akin. Gusto mong itago kita sa locker, hindi ka nalalabas. Bakit mo sinaktan ng bata? Edukasyon ng anak ko to, wala kang pakialam. Ano ba ang kinalaman mo? Shen Molly. Mga 4 na taong gulang lang siya, mali ang manakit ng bata. Bata pa siya, hindi pa ganong malaki. Mahilig ka sa pakialam? Dito ka na lang at bantayan mo siya. Pupunta muna ako sa CR. Baby, okay ka lang. Anak talaga ni Shen Molly. Bakit sumasakit ang puso ko habang pinapanood ko siyang umiyak? Baby, nasaan ang daddy mo? Dalhin kita sa kanya, okay? Xiao Yan, pwedeng kunin mo ang mga snack sa bag mo. At ibahagi sa kapatid mo. Simpre puid. Hito kapatid kamain kanong marami. Ano nang nangyari? Tita. Ikaw nakakapagsalita ka pala? Tita, parang ikaw yung nanay sa panaginip ko. Talaga? Sino ba itong babaeng to? Hindi naman pinapayagan ni Sisu. Nahawakan siya ng iba at saka. Bakit parang ang familiar niya? Anak mo to, di ba? Shen Molly, gusto ko ring maranasan mo. Ang sakit ng paghihiwalay sa anak. Bitawan Montag. Sinong nag-utos sa'yong yakapin ang anak ko? Zhao Zhao, paalam. Sino ba talaga siya? ZGF Ju na Pipi. Bakit siya comfortable sa kanya? Huwag kang lalapit sa mga estranghero. Narinig mo? Anak ka ni Chimutsi. Alam mo ba kung gaano kakayaman? Magsalita kang ga. Pipi ka Bia? Ako. Mutsi, hindi ganon. Nakalala lang ako. Kaya ko gustong saktan si Zishao. Alam mo naman, autistic ang batang to. Paano kung may masamang tao? Ang makasalubong niya, Kaya pinusahan mo siya. Musi, si Zishao ay pinagbuntis ko ng 10 buwan. At hirap na ipinanganak pag sinaktan siya. Mas masakit sa puso ka o. Umalis ka na sa ngayon. Hindi mo na kailangang alagaan si Sisu. Mutsi ako. Mommy. Sundan natin sila.
Mommy, yung batang lalaki kanina, nang sumakit ang tiyan niya. Parang sumakit din ang tiyan ko. Ang weird, no? Talaga? Ang coincidence naman. Sumasakit pa ba ang tiyan mo ngayon, siyaw yan? Hindi yan eh. Momay, parang may kotse na sumusunod sa atin. Baka pareho lang ang dinadaanan, GV, baka nadaan lang. Siyaw yan, okay ka lang. Mommy, okay lang ako. Sino ang nagmamaneho? Bumaba ka. Esensya na, Miss. Kami. Ano kayo? Sa inyo ba ang kalsadang ito? Ang luwag-luwag, sinasabayan mo ako. Gusto mo ba akong patayin? Samaan ako. Ang kalsadang ito, talagang sa pamilya Chi. Talagang magkaiba, bakit parang pamilyar siya? Miss, dati ka bang mataba? Bastos. Sundin mo ang batas trapiko, huwag kang gagamit ng mga corny na pick-up line. Wala akong interes sa'yo. Ako ang bastos. Kung ikaw talaga yung babaeng mataba noon, ikaw ang dapat tawaging bastos. Sino ba tong babae na to? Klaus SIGF Ju SA kanya. Parang kilala rin ni Chimushi. Hindi masyadong klaro. Parang may espesyal na relasyon sa Boss Che. Ako lang ang dapat maging MRS Chi sa mundo na to. Hanapin mo ang numero ng babae na to. May reward ka. Opo, Miss Shen. Siksiyaw yan, bigla-bigla na lang sumisigaw ng sakit. Kahit doktor, di malaman ang dahilan. Baka, may connection talaga. Hoy, Ikaw na babae. sino ka? Huwag kang makialam sa di mo dapat pakialaman at huwag mong gambalain ang di mo dapat gambalain. Kung hindi, malalagot ka at ang anak mo. Sino ka? Harapin mo ako. Huwag kang magtatago parang daga. Hoy, Momay, sino yung masamang babae? di pa pala tulog siksiyaw yan? Hindi rin alam ni Mommy. Okay lang, hahanapin kayo. Galing sa lugar nato ang signal. Nahanap ko na siya. Ayon sa records. Siya muli ang pangalan, kabit ng presidente ng Chi Corporation. Ano itsura ng presidente ng Chi Corporation? Ay, bakit di ma-open? Ang asawa ng presidente ng Chai. Shen Moli, lahat ng gusto mo. Kukunin ko ng paunti-unti. Chi Corporation, naglakas loob kayong saktan si Mommy. Kainina mo teya mo. Boss Chi, may problema. Nahack ang pinakamalaking server ng kumpanya. Milyon-milyon ang lugi kada oras. Ang engas technician natin. Walang magawa. Nalaman mo na kung sino ang gumawa. May mensahe ang kalaban. Sabi bukas ng tanghali. Sa coffee shop sa harap ng kumpanya tayo mag-usap. Kung hindi, papanavin ka o ang Chi Corporation. Ang yabang. Hanapin mo ang pinakamagaling na eksperto. I-trace ang eksaktong lokasyon niya. Siege. Siyaw yan. Bakit kagising ng maaga ngayon? Pupunta ako sa CR. Nasa loob ng kwarto ang TV. Bakit ka lalabas? Naku, nahuli ako any Mommy. May emergency sa ibang araw na lang. Nahuli. Boss Chi, ano ang gagawin natin ngayon? Boss Chi mismo ang gumalaw. Mukhang malakas talaga ang kalaban. Nahanap ang signal kanina, lumabas sa isang townhouse sa kanluran ng lungsod, padalhan agad ng tao. I-block ang lahat ng exit, hindi ko siya pababayaang makatakas. Si Boss Ki. Suwi-suwi. Ninong, bake it ka nandito? Gumanda na naman ang babi natin. May usapin ako kay Mommy Emo. Listen SI Mommy Emo. Sinsin, hindi ba busy ang ospital ngayon? Suwi-suwi, lumabas na ang ENA test ni Xiaoyan. Nahanap namin ang tunay niyang ama. Ano?
In-match namin sa lahat ng recorded mail database sa lungsod. Hindi na sayang ang paghihirap namin. Sa wakas nahanap din namin ang tunay na ama ni Xiaoyan. Sino ang lalaking iyon? Kailan natin siya makikita? Makikita ko na ba talaga ang daddy ko? Nakaset na ang meeting. Tara na ngayon din. Sige, tara na. Nasa harap ng subdivision ng lalaki, dalhin mo siya agad sa akin. Si Boss Ki. Hello, kayo ba ang nakipag-meet kay MRC? Gayon, tama ba? M. Chai. Sui-sui, siya na yata. Sa records apelido niya ay Chi. Zakay na. Tara. Pasensya po, confidential po ito ng kumpanya. Bawal ang hindi involved. Hindi makakapasok. Ikaw lang ang pwede pumasok, miss. Sinsin, bantayan mo si Xiaoyan. Ako na lang ang papasok. Sige, tawagan mo ako kapag may problema. Itatawag ko agad ang pulis. Hacker ka tapos tatawag ng pulis? Ang kapal montak. Ang aming Boss G ay naghihintay sa iyo sa loob. Boss Chai, mataas ba ang posisyon ni E. Chai? Siyempre, siya ang presidente ng Chi Group, ang pinakamayaman sa Hangzhou. Hinaharap mo pa siya, talagang matapang ka. Ang presidente ng Chai Group ay may balita na may girlfriend. Hindi niya alam na bigla siyang nagkaroon ng anak na babae. Ano kaya ang iniisip niya? Ikaw ba yung nagkalat ng chismis? Paano ikaw? Ang babaeng ito may ganitong kakayahan na hindi kayang harangin ng firewall ng Chai Group. Ikaw pala ang ama ng bata. Ako nga. Kung ako man ang ama ng bata, ano ang kinalaman nito sa ginagawa mo? Talagang hindi ka responsable para akong hindi pumunta. Muzhi, may dala akong masarap para sa iyo. Narinig ko sa labas ang sinasabi niya tungkol sa ama ng bata. Huwag kang magpadala sa palilinlang ng iba. Ako ang tunay na ina ni si Xiao, nagbuntis ng 10 buwan, at muntik na mamatay sa panganganak. Bakit parang may pagkakahawig ang ngiti ng babaeng ito kay Ning Sui? Boss Chai, ang prestihiyosong presidente ng Chai Group. Isang kilalang tao. Pinapayagan pa ang asawa na abusuhin ang bata. Hindi kayo karapat-dapat maging magulang. Nagdulot ng pagbaba ng stock price ng kumpanya, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Mas ka sa akin ito. Ikaw, Masamang tito, bitawan mo ang nanay ko, masama ka. bitawan, hindi ko alam ang tungkol sa kumpanya mo. At stock price, ang alam ko lang kahapon sa swimming pool. Habang hinahanap mo ang anak mo, si Eagle Shen na nasa tabi mo, ay sinaktan ang anak mo at itinapon sa kabinet. Hindi, Mutsi, hindi ganito. Ito ay opisina, lumabas ka muna. Ako, natatakot lang ako na ayaw mo kay Sisho dahil may autism siya at bihira siyang magsalita. Lumabas. Bakit? Sige. Lalabas ako. Bakit mo ako hinanap? Lumayo ka sa akin. Magbayad ka ng 1 bilyon. O ipakukulong kita habang buhay. Ayos ka lang ba kuya? Dahil lang sa ilang salita, 1 bilyon ang babayaran? Dahil presidente ka ng Chai Group, pwede mong ipakulong ang tao. Para bang ikaw ang sumulat ng civil code? Hindi ba't ikaw ang sumira sa firewall ng kumpanya? At nagdulot ng pagbaba ng stock price? Ay naku, si Xiaoyan pala ang may gawa. Paumanhin, paumanhin. Eh di wala na tayong pera. Sige, tawagan mo ang pulis. Dalhin natin ang babaeng ito sa presinto. Huwag nating dalhin si Momay sa pulis. Mommy, Ano ang tawag mo sa kanya? siya ubaw, hindi ako ang mommy mo. Pero ang bengo mo, paring mommy kayo. Si Chizo, kahit si Shen Muli ay hindi niya pinapansin. Pero sa babaeng ito, sobrang attached siya. Wala tayong pera. Kung walang pera, ibang paraan ng pagbabayad ang gagawin. Ano ang balak mo sa akin? Mula alas 8 ng gabi hanggang alas 8 ng umaga. Mag-inyaya ng anak ko sa bahay. Pagkatapos ng 3 buwan, 1 bilyon ang mababawas. Momay, gusto ko rin makipaglaro sa kapatid. Kapag nakapasok ka na sa pamilya Chai, saka mo magagabi si Shen Muli. Talagang mapapatumba si Shen Muli. Kung hindi ka sasang-ayon, ipapadala kita sa... Sige, papayag ako. Sa loob ng 3 buwan, aalagaan ko ang anak mo sa bahay mo. Pero isasama ko ang anak kong babae. Ipapin ko sa iyo ang address. Alas 8 ng gabi, hindi ako alis. Tara na.
Bakit mo tinatawag na mommy ang babaeng yun? Kasi mabait siya sa akin at ang bango-bango niya. Eh ang totoong nanay mo. Sinasaktan niya ako. Sige, sabihin mo kay Shen muli. Simula ngayon, sa loob ng 3 buwan, hindi siya dapat lumapit kay Xizou. Opo, Boss Chi. Shen muli, handa ka na ba? Harapin mo na ang bagyo sa buhay mo. Cai Zhao, pareho tayong maglarong laruan. Ginoong Chai, sa loob ng 3 buwan, aalagaan ko ng mabuti si Xizou. Ang usapin sa 1 bilyon tapos na yon. Alamin mo ang lugar mo. Huwag mong isipin na dahil gusto ka ng anak ko, ay may iba ka nang iniisip sa akin. Sobrang nanonood ka yata ng mga drama. Akala mo lahat ng babae sa mundo. Gusto kang makasama sa kama. Ang kapal ng mukha mo. Kung hindi dahil kay Shen muli, sino bang gustong lumapit sa'yo? Sasama ako sa kanila maglaro. Madam, umuwi ka na agad. Ang babaeng iyon, kasama ang anak, nakapasok na sa bahay at masayang nagkukwentuhan niyang master. Ano? Anong ginawa ng babaeng ito? Kanina lang, pinagawalan ako ni Chimusi. Nahuwag lumapit kay Xizou. Ngayon may iba na siyang babae sa bahay. Ziege. Hintayin niyo lang ako. Kane, Mas masaya si Xizou nitong 2 araw kaysa sa nakaraang 2 taon. Titignan ko kung anong mahika mayroon ang babaeng ito. Ang bait-bait at sweet ni Xizou. Ano nang nangyari? Xizou, sabihin mo kay tita sinong nanakit sa iyo. Huwag kang matakot, protektahan kita. Sabihin mo sa akin. SI Mommy. Anong nangyari? Anong ginagawa niyo? Walang hiya ka. Kabit ka. Anong ginawa mo't nakapasok ka rito? Ang matalinong babae, lalaki ang target. Ang pangit at walang kwentang babae lang ang naninisi ng kabit. Ikaf. Ang tapang ay Mommy. Mahilig ka palang manakit. Titikman mo rin ang masakit. Musi, nanonood ka lang ba habang ako'y nasasaktan? Ako ang tunay na ina ni Xizou. Wala kang hiya. Pinaganito mo ang bata. Mas masahol ka pa sa madrasta. Xizou, lumapit ka. Bulag ka ba? May mata ka naman. Nasa harap mo na ang anak mo't inaabuso. Hindi mo man lang napansin. Musi, pakiusap, hindi ko sasaktan si Xizou. Siya ang nagsisinungaling. Tanungin mo ang anak natin kung ayaw mong maniwala. Cao Xiao, sabihin mo kay Papa sinong nanakit sa iyo. Hayan, sinabi ko na nagkukunwari lang siya. Mutsi, alisin mo na siya, please. Ikaw ang may gawa. Tangina, sihi ka ng malaking kumpanya. Pero ang tanga-tanga mo. Nauto ka ng isang babaeng umiiyak. 2 araw nang may pasa ang anak mo. Noon, hindi ko pa siya kilala. Paano ko siya masasaktan? SI Mommy. Bawal niyang sabihin. Papatayin kita. Inatangan kitang alagaan si Xizou. Ganito ang pag-aalaga mo. Musi, pakiusap, nasasaktan din ako kapag nasasaktan siya. Mas masakit para sa akin. Bago lang ako bilang nanay, hindi ko alam kung paano alagaan si Xizou. At saka, autistic ang anak natin. Wala ka bang kasalanan? Ngayon may nangyari, isisisi mo lahat sa akin. At saka, ito ba ang dahilan mo para magdala ng ibang babae sa bahay? Ang babaeng ito. Ang galing mong baligtarin ang sitwasyon Hindi ako isang mabuting ina, Fu. Pero ikaw ba ay isang responsableng ama? Mas hindi ka nga. Buong araw ka na sa opisina. Hindi nangga kita pinapansin. May oras ka ba para kay Xizou? Nung hinampas mo ako, bakit hindi mo rin sarili ang sinampal? At ikaw, paano ko palalakihin ang anak ko? Ito ay personal na usapin ng pamilya ko. Wala kang karapatang makialam sa mga desisyon ko. Pasensya na, ngayon ako ang live-in yaya ni Xizou. May karapatan akong alagaan siya, sorry. Mukhang ikaw ang dapat umalis na yon. Ito ay bahay ni Dada, hindi kayo kasal. Si Daddy ang masusunod. Narinig mo?
Malaki ang kwarto ni Xizel, tonight sabay kayo matulog. Actually mabait si Daday, mukha lang siyang medyo. Tita Sui-Sui, kilalanin mo siyang mabuti, magugustuhan mo rin siya. Bakit ko gusto ang taong to? Si Yao yan, pareho kayong nag-aaral ni Xizu. Kaya ingatan mo siya palagi. Don't worry, Mommy, I'll protect my little brother, Tita Sui-Sui. Sasandi mo na MOBA kayo after school? Siyempre naman kung may kailangan ka. Tawagan mo lang ako gamit ang smartwatch mo. Bye. Boss Chi, young master. Mukhang gusto talaga niya si Ning Sui. Nga pala, nitong mga nakaraang araw, tumatawag ang Union Hospital. Na-match daw ang data mo. May isa ka pang anak na nawawala. Ano sa palagay mo? Wala, Boss Chi. Ay scam call yan, iba-block ko na sila. Ang aga emo na yon Ningji. May private class ako ng 1-0. Puno ang schedule ko today. Kasi star coach ang Ningji natin Samahan mo akong makipagkita sa client, ikaw ang gusto niyang trainer. Congratulate you, 1-year advance on membership fee. Talaga? Grab the opportunity. Manager Chen, usually female clients lang ang hinahawakan ko. Ang pag-ehersisyo ba may gender? Bakit? Ang gym niyo. Ayaw kumita sa lalaki? Ako gayon. Ikaw ang gusto kong trainer. Hahaha. Gusto mo PA en bonus? Ang pribadong kindergarten na pinapasukan ng anak mo, hindi mura. Siyempre wala, ito ay para sa fitness test ng client. Ang goal ng client ay mag-gain ng muscle. Ito pa ang maggagain ng muscle. Coach Ning, nitong mga nagdaang araw, araw-araw akong pumupunta sa GYM nyo. Sa lahat ng coaches dito, ikaw ang pinakagusto ko. Puta. Pero marami kaming professional na male coaches dito. Sa tingin ko, pwede ka pumili sa kanila. Ano bang male coach? Hindi naman ako bakla. Hindi ba dapat munang warm up muna? Ay warm up muna. Ay, itong movement na to. Hindi ko talaga magawa ng tama. Turuan mo ako. Ikaf pala zilitsugo. Palibhasa nakikipag-date sa babaeng ito. Walang hiya ka. Para lang konting pera. Ganyan ka na lang, para sa sales, kahit ano gagawin mo. Tingnan nyo itong GYM na to. Kumuha ng babaeng demonyo bilang coach. Lahat gita. Dapat bantayan nyo ang asawa nyo. Ikaw lang ang nagmamahal sa ulo ng baboy na to. Ang lalaking yan. Pag tinignan ko, kailangan ko pang maghilamos ng dishwashing liquid para matanggal ang sebo. Nagiging kabit pa. Ang daming salamin dito. Tingnan mo nga sarili mo. Sabi ko nga, babae lang ang tinuturuan ko. Siya ang pumilit sa supervisor na kunin ako bilang personal coach. Ngayon, ako pa ang naging kabit. Ikaf. Ay, napatunggan montag ako. Ning Sui, tumigil ka. Mag, sorry ka as a client. Kung hindi, magambeki ka at umalis ka dito. Sige, aalis na ako. Hindi ko naman kailangan dito. Yan ang sinabi mo Kapag umalis ka dito, wala ng GYM sa Hangzhou na tatanggap sa'yo. Tingnan natin kung sino ang mapapaalis mo. Boss Chi. Boss, bakit kayo mismo ang nag-workout ngayon? Ay, kasalanan ko. Hindi ko sila na-discipline na maayos. Puta, tatanggalin ko na siya. Dapat na siyang tanggalin. Pero ang dapat tanggalin ay ikaw. Ngayon, umalis ka na sa lugar ko. Ako. Itapon niyo rin yung dalawang yan. Opo, Boss Chi. Ay, anong ginagawa nyo? Bitawan niyo ako. Anong ginagawa nyo? Ay, bitawan niyo ako. Ikaf, alam Montag ba kung sino ako? Sino ka? Hahaha. Ako ang General Manager NG Shengxian Group. Ang kumpanya namin ay may collaboration sa pinakamalaking kumpanya sa Hangzhou. Ongji Corporation. Kapag minura Montag ako, parang minura Montag na rin ang Chi Corporation. Hahaha. Oo nga. Alam mo ba, ito rin ay negosyo ng pamilya Chi. At ikaw, ang apelido mo ay Chi. Itapon siya. Hoy Chi, Boss Chi, ako'y bulag at walang alam. Tuwan mo ako, Boss Chi. Hoy Boss Chi. Salamat. Momay, pumunta ka sa school, may nananakit kay Zizhao. Sige, pupunta na ako. Hahanap ako ng parking, mauna ka na. Momay, dumating ka na.
Binugbog ng anak mo ang anak ko. Tingnan mo ang mukha niya. Namamaga. Paano mo pinalaki ang anak mo? Momay, si Junjun ang unang nanulak kay Zizhao. Dumugo ang ilong ni Zizhao. Ayaw pa mag-sorry ni Junjun. Kaya, AKO. Ang anak ko ay tumulong lang. Dapat disiplinahin mo ang anak mo. Zeno, KBA? Kung may nasaktan ang anak ko, ang magulang niya ang makikipag-usap sa akin. Wala kang karapatang sumigaw sa akin. Ang mumi ko ngayon ay kasambahay ni Zizhao. Bakit hindi niya pwedeng pangasiwaan? Haha, kasambahay pala. Kaya pala itong batang ito. Laging ipinagtatanggol siya, amo pala niya. Kasambahay? Hindi kaya. Nakatira sa kama ng amo. Mominik Zitsu, dumating ka na. Narinig ko, natulog ka sa kama ng asawa ko, Mominit si Xiao. Pasensya na, malikot talaga ang batang ito. Habang naglalaro, nasaktan nila si Xiao, sagot namin lahat ng gastos. Ito ang babaeng ito, kung alam mo ay kasambahay ni Xiao. Kung hindi, akala mo tunay niyang ina. At saka, wala namang kasambahay na ganito kaganda, pati anak niya. Kaklase PA ni Zitsu. Hay naku, itong pribadong preschool, hindi naman basta-basta. Ang pwedeng pumasok dito. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Halika rito, iyak ng iyak, bala kang tapang. Anong lalaki ka? Ano ba ang itinuro ko sa iyo? Hindi si Zizhao ang nagkamali. Bakit mo pinapagalitan ang bata? Ako ang nagdidisiplina sa anak ko. Ano bang pakialam mo? Kasambahay ka lang. Dapat may verification of assets para makapasok sa school namin. Ang walang katayuan, walang karapatang. Pumasok sa preschool namin. Teacher Zhu. Ayokong makasama ng anak ko ang ganitong klaseng tao. Sigurado akong alam ng school kung ano ang dapat gawin. Tama. Kailangang tanggalin ang anak niya. Ang proseso ng pagpasok ng anak kong babae sa paaralan ay legal. Walang sinumang may karapatang tanggalin siya. Nakikita mo ba ang library na yon? Ako ang nagpundar niyan. Hindi lang ang pagtanggal sa anak mo, kung hindi ako masaya. Pwede kong gawing walang paaralan ang anak mo sa buong Hangzhou. Paano ko nalaman na may ganito kang kapangyarihan? Mutsi, Daddy, bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta, paano ko malalaman ang galing ni Enel Shen? IKFBA ang boss NGG Corporation? Si Zhu ba ang anak mo? Junjun, bilis, humingi ka ng tawad kay Xiao. Kasalanan ko sa pagpapalaki, Boss Chi. Huwag mong putulin ang pakikipagtulungan sa amin. Shen Molly, hindi ba kita binalaan? Huwag kang lalapit kay Zizhao sa mga susunod na araw. Pero ako ang tunay na ina ni Xiao. ayaw ko sa kanya. Gusto ko si Auntie Sisui. Boss Chai, dalhin mo muna si Zizhao sa ospital. Teacher Zhu sa hinaharap. Huwag nang pakasukin ng kahit sino. Upo, Boss Chi, tatawagan ka agad ang principal. Para tanggalin ang mga hindi kailangan. Shi, Mutsi, hintayin Montag ako. Shi Mutsi, tumigil ka. 10 buwan kong pinagbuntis si Xiao, muntik na akong mamatay sa operasyon. Kahit walang merito, may paghihirap ako. Bakit mo? Inagaw ang karapatan ko bilang ina? Ayaw mong pakasalan ako. Kahit ang pangalan ay hindi mo ibigay, ngayon pati anak ay hindi mo na pinapakita. Hindi ba't sobra na ito? Para ba ito sa babaeng ito? Ano naman? Mabuti, ang galing ninyong lahat. Ang pangangaliwa ay walang magandang kinahinatnan. Daddy, dadalhin kita sa ospital. Ni hindi ako nakarga ng daddy ko. Salamat sa nangyari ngayon at salamat din. Kay Ninian sa tulong niya kay Zizhao sa paaralan. Ako ngayon ang yaya ni Zizhao. Responsibilidad ko ang alagaan siya. Nga pala, may gagawin ako sa bahay ngayon. Kung nag-aalala ka, pwede mong isama muna si Zizhao sa akin. Gusto kong sumama kay Auntie Sisui. Binibigyan kita ng isang araw na bakasyon ngayon. Sa gabi, susunduin ko ang bata. Tara na. Boss G, hindi ba anak kamali? Direkta ng ospital ang ginawang ENA test. Kayong Master Xiao at isang estranghang babae. At napatunayan na sila ay magkambal. Mayroon kang isang nawawalang anak na babae sa labas. Ano? Boss G, noong huling hindi ka nag-replay sa ospital, nagpatsisyaw sila. ENA test kasama ang babaeng iyon. Magkapatid sila. Nung una, ZMS, Shen, ay dapat nagkaanak ng kambal. May isa pang anak na babae. Bakit niya ako nilinlang? Nagpadala ako ng tao para imbestigahan si Shen muli. Pero walang nakitang bakas ng babaeng iyon. Ang bagay na ito ay tanging si MS Shen lang ang makakapagpaliwanag sa iyo. Pumunta sa bahay ng Shen. Mutsi, bakit ka pumunta rito? Mutsi, ano ang hinahanap Montag? Pinaghihinalaan mo bang may itinatago akong lalaki? Eh ikaw nga, malabo ang relasyon mo sa yaya na iyon. Bakit ako ang pinaghihinalaan mo? Nasaan ang bata?
Hindi ba nasa iyo si Tsishao? Numero ng lisensya ng professor. Shenmoli, saan mo itinago ang anak ko? Anak na babae. Hindi pala isa lang ang bata. 2 anak pala ang nanganak ng baboy na iyon. Kung papatayin mo ako, hindi mo na makikita ang anak mo. Nasaan siya? Mutsi, pakasalan mo ako para makita mo ang anak natin. Magiging masaya tayong pamilya. Sapatos ba iyan ng tatay mo? Sabi ni Momay, hindi safe kaming 2 babae lang ang nakatira. Kaya may sapatos ng lalaki para magkunwari. Nasaan ang tatay mo? Hindi ko pa nakikita ang tatay ko. Inggit ako sa iyo, Tsishao. Huwag kang malungkot. Pwede kong ibahagi sa iyo ang tatay ko. Talaga? Yusupan N.A. Ian. Ang tatay mo ay tatay ko na rin. At ang mumay mo ay mummy ko na rin. Pero para mangyari yon, dapat silang ikasal. Dapat silang ikasal. Oh. S.I. Tito Chipala. Asawa ba ni Ning Sui? Tatay ni Ningyan? Tito Chi, Suatanemo Ito. Na, malaki na ang anak, siguradong kasal na. Sizo, halika, uwi na tayo. Hay, hindi pa tapos kumain si Xizu. Pwede ka bang sumabay? Hindi na, alis na ako. Hoy, Sui-sui, dapat pumunta ka bukas sa blind date. Ang lalaking ipinakilala ng tiyahin mo sa'yo. Hindi kanya tatanggihan kahit may anak ka. Oras at lugar. Nakasent na sa Vijet Montag. Kung hindi ka pupunta, hinding-hindi ako mapapanatag sa hukay. aba, lola, ako. Scoop. Scoop. Bukas magmi-meet na si mommy. Yung naka-black suit. Ikaw ba si Giwang Dong? Akon ga. Ikaf si Ning Sui? Hindi sinabi na nagpakilala. Na ang ganda-ganda mo pala. Pilit lang ng mga matatanda sa pamilya, pero sa totoo lang. Si. Alam ko na ang sitwasyon mo. Diborsyada, may anak na babae. Pero kung ikakasal ka sa amin, dapat sa akin sumunod ang apelido ng anak mo. Wang. Maganda ka nga, pero... Batang-bata ka pia, may anak ka na. Sa amin sa probinsya, mababa ang halaga mo. Pangalawang kasal lang ang makukuha mo. At may anak pa. Ako, hindi pa ako nagpakasal. Manager pa ako sa kumpanya, sa 1 buwan. 9,000, 10,000. Pag ikinasal ka na, mag-resign ka agad. Mas mabuti, magbuntis ka agad. Sa kalagayan mo. Mahirap palagang makahanap ng kasinggaling ko. Ang galing-galing mo talaga. Siyempre naman. Tingnan mo ang itsura, ang katawan. Ang kita. Sobra-sobra para sa isang diborsyadang may anak. Uun nga pala ang dowry. Maswerte, ibibigay ko sa'yo. Palo, Sino po ba? 8,888,000. nababaliw ka ba? 888 piso. Anong 8 milyon? Kung payag ka. Halika, kunin mo ang cellphone mo, mag-scan ka. Pwede rin alipe. Ano ba yan? Dala Montag ba ang family register emon gayon? Weekday ngayon, magpakasal na tayo. Nga pala, nabalitaan kong fitness coach ka. Ayoko yon. Palibhasa na papaligiran ka ng mga lalaki. Pag ikinasal na tayo, mag-alaga ka na lang ng bahay at anak. Bibigyan kita ng 2,000 bawat buwan. Anong ginagawa mo? Kulang ba? Bitawan mo. Hindi mo ba nakikita ang sarili mong kalagayan? Swertihan mo na nga na nakilala mo ako. Nagkapera ka na lang ba talaga? Sinabi niyang bitawan mo, hindi mo ba narinig? Zeno ka? Boss Chai, bakit ka nandito? Boss Chai, ito ba ang... Ayong sugar daddy? Hindi ka naman ikinasal. Ang bata ba ay anak mo sa kanya? Ayos Ning Sui, sa labas ay may kinakasamang mayaman bilang kabit. Tapos nagmamalaki ka pa sa hapko? Naniniwala ka Napagbalik ko sa baryo, ipagkakalat ko ito para makita ng lahat. Kung ano talaga ang tunay na mukha mo, Ning Sui. Kung may lakas ka, gawin mo. Pagkatapos, papakiusapan ko ang may-ari.
Nailabas ang gigit footage at ipost sa internet. Para makita ng buong mundo kung gaano ka kasama. Alis na tayo. Salamat ngayon, pasensya na. At nasaksihan mo ang ganitong awkward na pangyayari. Bakit ka nagpa-blind date? Kasi akala ng lola ko, dapat na akong magpakasal. Pero mahirap maghanap ng partner dahil may anak ako. Kaya sumusunod na lang siya sa sinasabi ng matchmaker. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Kaya hindi na kita istorbo, Boss Chai. Huwag kang mag-alala. Sa gabi, pupuntahan ko si Xizu ng maayos. Nagmamadali ang pamilya mo na magpakasal ka. Konserbatibo ang pag-iisip ng matatanda. Sa tingin niya, mahirap akong mapakasal dahil kasama ko si Xiao Yan. Kapag mas tumanda pa ako, baka. Sa matandang lalaki na lang ako mapapangasawa. Kaya nagmamadali siya. Kung ganon, bakit hindi mo ako isaalang-alang? Ha? Single ako, hindi pa nagpakasal. Si Ningyan ay malapit kay Xizu. At higit sa lahat, gusto ka ni Xizu. Bagay tayong magpakasal. Boss Chai. Aminado ako, isa kang napakagaling na lalaki, pero bago mo itinanong ito, hindi ba dapat muna mong tanungin si Xizu? Dahil may sarili siyang ina. At bukod pa, hindi biro ang pag-aasawa. Kaya bago ka gumawa ng anumang desisyon, pakiisipan muna. Ang nararamdaman ng bata. Pasensya na. Lumampas na ako sa limitasyon. Uwi muna ako para magtrabaho. Salamat ulit sa tulong mo. Nahuli na. Ang pag-agaw kay Chai Muzi ay unang hakbang lamang. Shen Molly, hintayin mo. Kung pipili ka ng isang tao bilang iyong mommy, sino ang gusto mo, si Shenmuli o si Ningsui? Gusto KOSI Tita Sway Sway Bilang Mommy KO. Tita Sui Sui, Zining Su IBA? Kilala mo na ba siya? Tito Nakawi Kana. Umuwi na si Tito. Tara, tingnan natin kung tumaba si Xiao Xiao. Kuya, yung pinag-usapan niyo kanina, Zining Su IBA yun? Hindi ko pa sila nakikilala sa inyo. Sabi ko sa abroad, may babaeng gusto ko. Siya si Ning Sui. Bei Jotsu, si Tita Sui Montag. Magiging, pero hindi siya pwedeng maging mommy mo. Ano? Yung babaeng gusto mo at hinabol ng 5 taon, si Ningsui pala. Sinsin, naaalala mo ka ba si Shen Molly? Paano ko makakalimutan? Kung hindi dahil sa babaeng iyon, hindi ka tataba. At hindi ka magkakaanak sa lalaking hindi mo kilala. Hindi ka sana napunta sa abroad para mapagamot. At ipanganak si Ningyan. Ngayon, ako ang live-in na yaya sa pamilya Chai. Chick si Zhao. Anak iyan ni Shen Molly. Ano? Ginagawa mo ito para makikanti kay Shen Montagli? Tama. Lahat ng sakit na dinanas ko at yung postpartum depression dahil sa hormones. Namuntik akong mamatay, lahat yun. Babayaran ko ng personal. Bilang kaibigan, nandito ako para sa iyo. Pero yung batang lalaki, mahal ka niya. Si Shen Molly ang may kasalanan. Pero walang kasalanan ang bata. Naalala mo ba yung pinahanap mo sa akin? Yung AMA ni Ningyan? Nakuha ko ang numero niya. Si Xiao Yan, gustong-gusto niyang mahanap ang kanyang tunay na ama. Sa tingin ko, dapat mong tawagan siya. Naipadala ko na sa iyo. Sino po ito? Sir, magandang araw. Baka hindi kayo maniwala. Pero ako ang tunay na ama ng bata. Ano nangyari? Sino tumawag? Scam call. Mag-download KNG Anti-Scam App. Binabaan ako. Sige, sa susunod na lang. Aalagaan ko muna si Xizu. Mauna na ako. Sige, samahan ka una lang si Xiao Yan ngayon. Tungkol sa paraan ng paghihiganti kay Shen Molly. Sana ay pag-isipan mo rin ng mabuti. Toto BA na si Tita Sui Ang Yaya Montag? Mahal na mahal KO and I Tita Sway. Talaga? E di pwede siyang maging... Ayaw ka. Gusto ko si Tita Sway ang maging mommy ko. Hindi pwede. Tu. Tita Sui Sui, ako lang ang dapat niyang pakasalan. Dahil boyfriend niya ako. Kung girlfriend mo siya, bakit siya sasali sa blind date? Mamaya, magpapahayag ako ng nararamdaman ko sa kanya. Matagal na kami magkasama, siguradong papayag siya. Kung hanggang ngayon hindi pa rin kayo, ibig sabihin, hindi na kayo magkakasama. Kuya, huwag mong kalimutan, may anak si Ning Sui. Sa tingin mo, kanino ang batang ito? Kayong dalawa. Tita Sui Sui. Zhou Zhao. Chili, bakit ka nandito? Syempre, nami Miss Kita. Sui Sui, ang tagal nating hindi nakita. Ang tagal na. Bakit ka biglang umuwi? Tapos na ang mga bagay-bagay? Sila ba talagang ganoon ang relasyon nila? Sandali. Bakit ka nasa bahay ng Chai? Dahil bahay din ito ni Tito. Tito.
Kapatid mo si Chai Muzhi. Hindi ko alam na magkakilala kayo. Balak ka UPA namang. Ipakilala ka sa kanila ng maayos pag-uwi ko. Kayong dalawa. Ano ang relasyon niyo? Kaibigan ko si Chili. Kami ay mga tunay na kaibigan na nagdanas ng hirap at ginhawa. Inatawag ako ni Ninyan na Daddy. Ano sa tingin mo? Ano ba ang sinasabi mo? George, gutom ka na ba? May luto ako. Sabay tayong kumain. Daddy, halika na, kumain ka na. Wala akong gana. May nakikita ka ba sa mukha ko? Meron. Kagandahan. Nako, ang landi mo talaga. Hindi ko na kayang kumain. Ano ang sinabi mo? Dati, kambal ang ipinanganak ni Ning Sui. Ano ba ang sinasabi ko sa'yo? Dapat tapusin mo ang mga bagay ng maayos. Nakuha mo na ang isa sa mga anak niya. Bakit hinayaan mo pa siyang mabuhay? At ipinanganak pa ang isa pang anak. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Gustong-gusto ni Chi Muzhi na makita ang babaeng anak na iyon. May paraan ang nanay, tawagan mo na lang si Chi Muzhi ngayon. Sabihin mo sa kanyang pakasalan kanya. Kung hindi, hindi niya makikita ang kanyang anak habang buhay. Wie ito? Pero paano ko siya bibigyan? NG anak? May peron ong nanay. Tawagan mo na siya. Oo. Kumain ka ng maraming karne, Sizu, para tumangkad ka. Gusto mong makita ang anak mo? Pwede kitang payagan. Pero kailangan mong tanggapin ang isang kondisyon ko. Ano? Ilang taon nang kasama mo si Zishao. Pero wala pa rin akong katayuan. Hindi ako tangga, Shen Montagli. Ang anak ko ang huling baraha ko, maliban na lang kung pupunta tayo bukas sa civil registry para magpakasal. Bigyan mo ako ng legal na katayuan. Kung hindi, hindi mo. Makikita ang anak mo habang buhay. Sino ang nagpahamak sa'yo para mang-blackmail sa akin? Nakatago ang anak ko sa ibang bansa. Kung hindi ka papayag, hindi mo siya makikita kailanman. Kumain ka, palagi kang nakakala. Payag ako. Bukas ng 10 oras ng umaga sa civil registry, hindi ka pwedeng hindi sumipot. Kamusta? Ano ang sabi niya? Pumayak siya. Pero may isang hindi sigurado, si Ning Sui ay pumayat na. At naging katulong sa bahay ni Zishao. Alam niyang. Anak niya si Zhao. Gusto niyang sa tamang oras. Bigyan ako ng malaking problema. Ano ang takumuntak? Nun, swerte lang siya. Hindi ako naniniwalang swerte siya ulit. Bukas, pumunta ka lang kasama ni Chimuzi sa civil registry. Tungkol naman kay Ning Sui, ako na ang bahala. Mahal Montag talaga ako, Mama. Pakisuyo, ihatid mo si Xizu sa paralan. Boss Chai, hindi ka ba kakain ng almusal? Wala akong gana. Ang kapatid ko, kape lang ang almusal niya. Noong nakaraan, marami siyang kinain ah. Kayawang sasaksi, tama sit sway. Ikaw, lumabas ka muna. Sininyan ang anak mo kay Ning Sui. Oo, Mukhang mas matanda pa si Ninyan kay Xizu. 6 na taon na ang nakalipas, 11 ka pa lang, pinadala kita sa abroad para mag-aral. Pinagbuntis mo agad ang babae. Dahil may anak na kayo, bakit hindi mo sinabi sa pamilya? Bakit hindi mo siya pinagutan? Dahil sa'yo, napilitan siyang magpakasal sa iba. kuya, kailan ka ba nagpakita ng pagmamahal sa akin? Ikaw ba ay isang malamig na makina ng pera? Nagmamalasakit ka ba sa akin o kay Ning Sui, kuya? Hindi mo ba nagugustuhan si Ning Sui? Hindi pwede. Bukod sa may Shen muli ka na. Magkagusto ka pa sa hipag mo, sobra naman yon. Kalokohan. Kahit magustuhan mo siya, wala rin mangyayari. Si Ning Sui ngayon, gusto lang niyang mahanap ang tunay na ama ng bata. Bakit hindi pa siya dumarating? Baka hindi na siya pupunta. Mutsi, dumating ka rin. Ang tagal kitang hinintay. Akala ka hindi ka na pupunta. Ano ba yan? Magsalita ka ng maayos. Ganito talaga ako magsalita sa taong gusto ko. Tara, pumasok na tayo para magpakasal. Nakakuha na ako ng number. Kailangan muna tayong kumuha ng picture para sa registration. Tingnan mo, bagay ang damit ko ngayon sa suite mo. Kailangan mo pa akong pakasalan bago mo sabihin kung nasaan ang anak natin. Pinaghirapan kong manganak ng 2 anak para sa'yo. Ngayon gusto ko lang pakasalan ka para magkaroon ng karapatan. Mali ba yon? Tara na. Ang tagal ko kasing hindi umuwi, paang hindi na ako sanay. Gusto mo bang lumabas mamaya? Hindi na, Charlie. May student ako na nagpa-schedule ng lesson.
May klase pa ako mamaya. Ah, Sa susunod na lang. Magkita na lang tayo ulit. Aalis na ako. Tawagan ko ulit ang ama ni Xiaoyan. Umupo muna tayo diyan para sa picture sa registration. Grum, ngumiti ka naman. Aw ng kasal mo to eh. Huwag mo muna akong ikot. Hindi ako scammer. Naalala mo ba noong 6 na taon ang nakalipas, may babaeng napakataba? Na nakarelasyon mo. Hinayaan mo akong malasing. Ang init. Gusto ko. Yung matabang babaeng yon. Hindi ba si Shen Muli yon? Ako yung matabang babae. Nung gabing yon, nabuntis ako. Nanganak ako ng isang babae. Gamit ang malaking data ng ospital. Natukoy ko ang EV ng anak ko. At match sa'yo. Kaya sigurado na. Ikaw ang tunay na ama ng bata. Kaya gusto ko sanang magkita tayo kung pwede. Nasaan ka ngayon? Nasa City West International Coffee Shop ako. Naghihintay sa'yo. Muzi, tuloy na tayo sa picture. Shen Muli, sana hindi mo ako niloloko. Mutsi, Hindi pa tayo nakakapag-picture. Bakit siya umalis? Magpapakasal pa ba kayo ngayon o hindi? hindi na. Mutsi, Ma, padalhan mo agad ng tao ang coffee shop sa labas ng bansa para hanapin si Ning Sui. Gamitin ang anumang paraan. Dalhin mo siya sa akin. Tumawag siya kay Muzi. Umalis siya nang hindi man lang kumuha ng marriage certificate. Ma, dapat bilisan Montag. Bilisan Montag. Hello, ikaf ayong tumawag sa akin kanina? Ako yun, ikaw yung lalaki. Hindi magandang mag-usap dito. Lipat tayo ng lugar. Ah, marami talagang tao. Sasama ako sa'yo. Tara na. Yung itim na van sa harap, ang tunay na ama ng bata. Naghihintay sa'yo sa taas. Saan tayo pupunta ngayon? Ning Sui, di ba? nakatulog na. Bilisan natin. Tara na. Ang tinatawagan ninyo ay naka-power off. Naloko ba ako? Ay check mo kung sino may-ari ng numerong ito. Kailangan ko ng detalyadong impormasyon. Si Boski. Naalala mo ba kung anong lugar ito? 5 taon na ang nakalipas, dito ka sa kama na ito nanganak. Noon, ang taba-taba mo parang baboy, hindi ko inakala. Na may isa ka pang anak sa tiyan. Kung nabuhay ka naman. Dapat low profile ka na lang, bakit ka pa bumalik? HMPH, akala Montag. Pag pumayat ka pwede ka nang bumalik para mangakit kay Mushi, ganun? Panaginip mo yan. Anong ibig mong sabihin? Ano yung may isa pa akong anak? Kambal ba ang pinagbuntis ko? Sizu. Sizu ang anak ko. Hahaha. Hindi mo alam? Akala ka alam Montag. Oo. Si Chi Zishou ang anak mo. Yung lalaking nakatulog sa'yo noon. Zichi Mutsi yun. Shen Muli, bakit mo ginawa ito? Dati, best friends tayo. Sa tabi mo, parang pangit na sisiw lang ako. Lahat gusto ka, ako naman tagasunod mo lang. Gusto kitang gawing mataba. Para mapansin ako ng lahat. Kung binigyan mo na ako ng hormones, pinataba mo ako, bakit mo pa ako pinagbuntis? Ng anak ni Chai Muzi. Hindi ka naman mabubuhay pagkatapos ng araw na ito. Mas mabuting sabihin ko sa iyo ang lahat, para malaman mo bago ka mamatay. Dahil, ipinanganak akong walang matres. Hindi ako maaring magbuntis sa buong buhay ko, ngunit gusto ko talaga. Pakasal sa pinakamayaman sa Hangzhou na si Chimushi. Kaya,
Ano ang magagawa ko? Kailangan kong magpabuntis sa iba. Gamitin ang iyong tiyan para magkaanak at pagkatapos, magpakasal ng marangal sa pamilya Chi. Perpekto sana ang lahat. Si Muzhi, malapit na kaming magpakasal. Bakit ka bumalik para sirain kami? Bakit? Nababaliw ka na. Hindi maganda, may peligro si mommy. Shijo, may peligro si mommy ko. Tawagan na mo agad si daddy. May peligro si Tita Susui. Tulungan mo siya. Totoo ito. Nakatanggap ng signal ng pagtawag ng tulong si Xiaoyan. Pinapadala ko sa iyo ang lokasyon, Daday. Kailangan mong magmadali, okay? Baka kalokohan lang ng bata. Hindi talagang may peligro si Ningsui. Bakit ka nag-aksaya ng oras sa babaeng ito? Siguraduhin mong hindi na siya makakapagsalita habang buhay. Ngayon ay lipunan na may batas. Kung papatayin natin si Ningsui, hindi magtatagal. Mahuhuli tayo ng pulis. Ano ang takot mo? Susunugin natin ng malinis. Walang may iwan na ebidensya. Talaga? Pero paano walang may iwang ebidensya sa bangkay? Tiyak na mahuhuli tayo. Kung mahuli, ikaw ang alis. Lahat ng responsibilidad, ako ang bahala. Buhay na ako ng matagal, sawa na rin ako. Isasama ko si Ningsui sa impyerno. Lahat ng kayamanan ay para sa iyo. Ang bait Montag. Magpakasal ka muna kay Chimutsi. Ako na ang bahala dito. Siguradong maayos ko. Ang lahat. Bilisan Montag. Ikaw rin ay isang ina, may anak kang babae. Dapat maintindihan mo ang nararamdaman ko. Kahit anong sakripisyo, gusto kong maging masaya ang anak ko. Huwag mo akong sisihin. Ikaw ang hadlang sa anak ko. Para kay Jasmine. Kailangan kitang patayin. Ningsui, mamatay ka na. Ang pagpatay ay may kapalit na buhay. Sulit ba ito? Kahit mamatay para kay Jasmine, ano ang masama? Ito ang utang ko kay Jasmine. Ibibigay ko sa kanya ang nararapat sa kanya. Kaya man ang karangalan, ibigay sa kanya. Ang katulad niya ang nararapat ang pakasalan si. Chimutsi. Hindi ka na makatwiran. Si Jasmine ay napakaraming hirap na dinanas mula pagkabata. Bakit mo siya kinakalaban para kay Chimusi? Bakit hindi mo na lang ibigay sa kanya ang bata? Kahit mawala pa ang buhay ko. Hindi kita papayagang umalis ngayon. Chimuzi. Bitawan mo ako. Ito na lang ang magagawa ko para sa aking anak na babae. Hindi kita paalisin. Nababaliw ka na. Ningsui. Chimuzi, ikaw ba ang tunay na ama ng bata? May isa pang tao sa loob ng Boss Chai. Ilahin palabas. Huwag hayaang mamatay. Tumawag ng ambulansya. Bilis. Siege. Mume, nagkamalay ka na rin. Tita Sway, Masakit BA? Ang si Zhu ay ang aking anak na lalaki. Paumanhin sa naging pinsala sa'yo. Ang babaeng iyon ay ang ina ni Shen muli. Nasa koma pa rin may pulis sa pintuan ng kwarto. Ipapadala na sa presinto. Hoy, nasaan na si Shen muli? Ayon kay Daday, tumakas siya. Hindi alam kung saan pupunta. Tumabi. Ningsui. San Kana Saktan. Ayos ka lang BA. Okay lang. Ano BA ang inisip Montag? Pinag-alila mo bilang katulong si Ningsui dito sa bahay. Hindi mo alam ang galit ni Shen Montag Li. Bukod sa kung may relasyon ba kayo ni Ningsui o wala. Ang gumawa ng pang-agaw at pagsunong. Wala na bang batas? Sasabihin ko sa iyo, asawa siya ng kapatid mo. Lumayo ka sa kanya. Ayoko kay Tita Suisui. Gusto ko siyang maging mommy ko. Anak, ako ang mommy mo. Ano? Ningsui, nababaliw ka na ba? Gusto mong maging instant na nanay? Maganda ang samahan nila. Talaga? Fleet ka bang maging mommy ko? Si Xiaoyan ay majaging 8 ko. DBA? Zhou Sao, ikaw ang kuya. Kaya sa hinaharap, kailangan mong protektahan ang aming bunso na si Xiaoyan. Naiintindihan mo ba? Siguradong poprotektahan ko si Xiaoyan. Naiintindihan ko na. Yak dahil sa kanya. Shen Montag Li na yan. Napakasama niya, kilala si Ningsui sa pagiging mabait. Dahil siguro ayaw niyang magkaroon ng problema sa mental health ni Xiao.
Maaga kasing namatay ang nanay natin, at kailangan talaga natin ng babae sa bahay. Kapag napakasal na si Ning Sui, pwedeng maging nanay na rin niya. Ang galing mag-isip ni Ning Sui. Naisip na niya ang mga bagay na mangyayari. Pagkatapos niyang pakasalan ako, Kuya, kailan kaya ang tamang panahon para? mag-propose sa kanya? Ano ka, nananaginip ka ba? Ako talaga ang gusto ni Ning Sui. Kakagaling mo lang sa ospital, di ka magpapahinga, papasok ka pa sa trabaho. Usok lang naman yon, sabi ng doktor okay na ako. At nakaschedule na ang mga klase ko sa mga estudyante. Yung Shen Tiaohua, nadala na sa presinto pero matigas ang ulo. Wala pang direktang ebidensya na. Si Shen muli ang salarin kaya. Kaya si Shen Muli, di mapaparusahan ng batas. Huwag kang mag-alala Shen Muli, di pa ito tapos. Kung walang ebidensya, gagawa ako. Teka muna, pasok muna ako sa disis para magturo. Ako rin, pupunta ako sa gym, may card PA ako sa Ypsilono. Chess day ko ngayon, sabay tayo. Okay, ibaba mo. Wow, tingnan Montag, may gwapo. Naku, guapo ese sando. Parang artista o influencer. Pupunan ko ng litreto. Assistant ko sa mga kaibigan ko. Ang MA member engaged na 2. Ang gaganda at guapo. Tingnan mo, may mas guapo pa. Wow, ang ganda ng abs. Gusto kong mag-slide sa abs niya. Nagpapaimbabaw. Coach Ning, kilala mo ba silang dalawa? Parang magkapatid, ang gagwapo pareho. Alin sa kanila ang mas gwapo para sa'yo? Gusto ko yung walang damit, nakakaakit. Pero maganda rin yung nakasando. Tingin sila ng tingin sa'yo, baka pareho silang may gusto sa'yo. Bilang mas nakakatanda, payo ko sa'yo, ang bata lang ang pipili. Ang matanda, kukunin lahat. Parehong gwapong magkapatid, sa'yo na. Lunes, Mayarkules, Bayanes yung nakasando. Martes, Huwebes, Sabado yung may abs. Pwedeng magpahinga ng linggo. Kung siya ang tunay na ama ng bata, subukan mong makipag-date. Pwede naman siguro yon. Wow. Mapanlin lang. Ning Sui, di ko maayos ang form ko sa exercise na to. Tulong mo nga ako. CJ, Punta Kana, Coach Ning. Daitama ang galaf ng gwapong, 2. hala. Aray. Hala, ano nang nangyari? Nasaktan ka ba? Baka mali ang paggamit ko ng lakas, masakit ng konti. Huwag mo na puwersa, tingnan ko. Masakit ba dito? Masakit. Eh dito. Aray. Nasaktan pa ka o, tingnan Montag o aray. Ang luwag-luwag ng espasyo, sa paa mo pa ipinatong. Patingin sa doktor kung may bali. Baka nabalian ka. Samahan mo ako sa private room, tignan ko kung may bali. Lagyan din natin ng gamot. Doktor ka na lang. Plastic. Parang naipit. Lagyan kita ng gamot. Gusto ko sanang itanong nagka-girlfriend ka na ba dati? Bakit ayaw mong pakasalan si Shen Muli? Kasi ayaw ko kay Shen Moli eh. Bakit mo ba ako tinatanong kung nagka-girlfriend ako? Dahil kay Xiaoyan at Xiao. Xiao ay anak niya ngayon. Gusto niyang makasama ang bata. Pakasal lang sa kanya ang paraan. Siyempre, dahil curious ako. Sabi nila, pag curious ka sa opposite sex, simula na yan ang paggusto. Gusto mo ba ako? Boss Chai, ang cheesy mo. Ilalagay ko muna tong first aid kit. Buti na lang. Muntik na kaming maghalikan. Ano ba yan? Muntik mo na akong halikan. Bakit buti na lang? Ayaw mo talaga? Wala naman tayong relasyon. Bakit tayo maghalikan? Ayaw mo. Kung hindi kayang parusahan ng batas si Shen Moli, ako ang bahala. Kailangan siyang mawala ng kontrol. Gamitin na lang natin. Si Chimo Z bilang kasangkapan.
Hindi dahil kay Chili. Dahil sa atin. Ginagawa ko to para bayaran ang pagbagsak ng stock price ng kumpanya nyo. Kaya naging live-in yaya ako ni Xiao. Paano ako makikipagrelasyon sa boss ko? Bumalik na ang stock price, pwede ka nang hindi magbayad. Hindi. Kailangan kong bayaran ang utang ko. Pero, isa lang akong ordinaryong fitness coach. Hindi ako karapat-dapat. Para sa isang sihi at pinakamayaman na tulad mo. Hindi ikaw ang magsasabi kung karapat-dapat ako o hindi. Totoo ba? Talagang ganyan ang iniisip mo. Noon pa man, dahil gusto ka ni Xiao. Habang tumatagal ang pakikisama ko sa'yo, lalo kitang nagugustuhan. Hindi ko napansin noon hanggang sa makita kitang kasama. Makita na gusto ka ni Chiley. Naiingit ako ng sobra, parang nababaliw na ako. Ano ba ang problema ng lalaking ito? Nakita mo rin ba si Shen Muli? Ang galing ng acting mo. Ning Sui, gustong-gusto mong mamatay. Totoo ba? Talagang gusto mo ako. Totoo. Si Shen Muli, hindi mo ba siya gusto? Hindi ko siya tiningnan ng maayos noong una dahil kay Xiao lang ako sumama sa kanya. Ang lakas ng loob niyang lokohin ako. At saka, nakipagsabuatan pa siya kay Shen Qiaohua. Para ikulong at iskandalo ka. Hindi ko siya palalampasin. Muzai, ang bait mo. Kung ikakasal ako sa iyo, siguradong magiging masaya ang pamilya nating apat. Magaling ang performance mo, Boss Chai. Pupunta muna ako sa CV. Magaling ang performance. Anong magaling ang performance? Na, Ning Sui, babaeng ito, mamatay ka na. Akay, Ako ang mamamatay? Hindi ba dapat ikaw ang mamatay? 6 na taon na ang nakalipas, dapat pinatay na kita. 6 na taon na ang nakalipas, binigyan na kita ng hormon. Ninakaw ko na ang anak mo, baboy ka. Bakit hindi ka pa namamatay? Bakit hindi ka pa namamatay? akay, Dahil hindi pa oras ko. Sa ganoong sitwasyon, nakaligtas pa ako at nagkaanak pa ng babae. Ikaw, Shen Moli, hindi lang nagdroga. Para magkarelasyon kami ni Chai Muzai. Ninakaw mo pa ang anak namin. May kakayahan ka palang magpapaniwala sa kanya. Na ikaw ang tunay na ina ni Xiao. Bakit hindi ka pa niya pinakasalan? Alam ko na. Siguro dahil kulang ang charm mo bilang peke. Kaya noong panahon ni Chai Muzai, mas pinili niyang makipagrelasyon sa isang mataba. Kaysa hawakan ka man lang. Babaeng ito, kung may lakas ka, bitawan mo ako. Naniniwala ka sa akin? Anong naniniwala ka sa akin? Akala mo ba ang mga taon ko? Pag-ehersisyo at boxing ay sayang lang. Noong huli, kung hindi mo ako binigyan ng pampatulog, kayang-kaya kong talunin ang 10 katulad ko. Kasama ng nanay mo, nagsunog kayo at nanakit ng tao hanggang sa napasok sa bilangguan. Akala mo makakatakas ka? makakatakas man o hindi, tinakbuhan ko na. Tama, ikukulong kita. Susunugin kita, anong magagawa mo? Wala kang ebidensya, hindi ako huhulihin ng pulis. Akala mo tanga ako? Hindi ako katulad mo. Nagsunog at pumatay, napasama ka pa sa gulo. Lahat ng sinabi mo kanina, na-record ko sa phone. Malinaw din ang kuha ng TV sa kalsada. Shen Muli, 6 taon na ang nakalipas, nilagyan mo ako ng hormone. Pinataba mo ako ng husto, ginamit mo lahat ng paraan. Pinagrelasyon mo ako kay Chai Muzai. Nang mabuntis ako, kinuha mo ang anak ko, muntik na ako mamatay sa panganganak. Malakas ang dugo na nawala, ilang araw lang ang nakalipas. Nagtulungan kayo ng nanay mo para dakpin ako. Plano mong sunugin ako't patayin lahat ng ito. Ikaw mismo ang umamin sa bibig mo. Makakakuha rin ng ebidensya ang pulis. Gusto mo sa akin. Ginagawa ko lang sa'yo kung ano ang ginawa mo sa akin. Malapit nang dumating ang pulis, huwag kang magtangka tumakas. Saan ka man magtago, mahuli ka rin. Kahit maging multo ako, hahabulin kita. Pasensya, hindi mo magagawa. Marami kang krimen. Kahit hindi ka papatahim sa batas dito. Pero, maraming taon kang makukulong. Magtahi ka na lang sa loob, gumawa ng payong. Baka isang araw, ang mabili kong payong ay gawa mo sa loob. ano ang ibig sabihin ng mga sinabi ninyo? Ikaw pala yung mataba noon kaya. Si Xiao ay anak mo rin? Ako. Kaya kong ipaliwanag. Rex lamang ang mga sinabi ko. Para lang mahuli si Shen Muli, di ba?
Hindi naman lahat ay peke. Alin ang totoo, alin ang hindi? Totoong hindi ako karapat-dapat sa'yo, o totoong nagtatanong kung gusto kita? Malupit si Shen muli sa'yo. Kaya minamaliit mo ang nararamdaman ko. Marami kang paraan para mahuli si Shen muli. Pero pinili mong saktan ako. Siya nga pala, seryoso ba ang mga sinabi niya? Ikaw, totoong gusto mo ako. Kung hindi, bakit mo ako pinakasalan? Dahil lang ba kay Xizio? Kung dahil lang sa kanya, noon pa lang pakakasalan ko na si Shen Moli, lalo na ngayon. Alam ko na ngayon na ikaw yung matabang babae noon. Na may masamang balak sa akin. Bakit? Pagkatapos mong magkaanak ng dalawa, hindi ka na magiging responsable, ganun ba? Mga baliw, kayong lahat ay mga baliw. Nagpapakitaan kayo ng pagmamahal sa harap ko, mga walang hiya. Tara, pumunta muna tayo sa presinto para magbigay ng salaysay. Ang ating usapan mamaya na. Tingnan natin kung ano ang masasabi mo. Ang mga kasalanan ni Shen Moli at Shen Qiaohua ay may sapat na ebidensya. Ang natitira na lang ay kung ano ang hatol ng korte. Ang mga nangyari noon ako. Kaya ang totoo, gusto mo lang maghiganti kay Shen Moli. Alam mo na noon pa na si Xizio ang anak mo. Alam mo rin ang nangyari sa atin noon, isa-isa mong pinlano. Para sa akin na Xizio, para lang maghiganti kay Shen Moli, tama ba? Marami siyang ginawang masama sa'yo. Natural lang na gusto mong maghiganti sa kanya. Pero lahat ng ginawa mo, nagsimula sa panloloko sa akin. Ginago mo lang ako, masaya ba? Hindi noong una, wala akong alam. Anong hindi mo alam? Hindi mo alam na si Xizio ang anak mo. Sino ang maniniwala sa sinasabi mo? Totoo yan. Ningsui, huwag mo na akong tratuhin na tanga. Itigil mo na yung mga kasinungalingan mo. Noong mga panahong yun, muntik na akong mamatay, hindi ko alam. Nadalawa ang anak ko, bakit hindi mo ako pinaniwalaan? Kaya si Chimusi, akala niya noong una pa lang. Alam mo na ang totoo, bawat hakbang mo ay sinadya. Para lang magiganti kay Shen Montagli. Kaya nung lumabas siya sa presinto, sinigawan niya ako. Pwede mo namang ipaliwanag, o kung hindi, ako na lang ang magpapaliwanag para sa iyo. Ako ang nakadiskubre ng ENA test result niya at ni Xiaoyan. Natumugma, doon mo lang nalaman. Ngayon, ayaw niya talagang makinig sa akin. Tara, puntahan natin ang pamilya Chi. Caizhao, sagot kong naririnig mo, naririnig kita. Tara na. Pupunta na si Mommy, maghanda ka. Tita Suisui, ikaw ba talaga ang nanay ko? Siyempre naman, pasensya na Zhou, hindi ko alam noon. Na ikaw ang anak ko kung nalaman ko lang agad. Nakinuha ka ni Shen Moli. Siguradong hinanap kita agad. Alam ko naman na hindi siya ang nanay ko. Kung hindi niya ako sinaktan, may nanay na ako. Wala nang mang-api sa akin sa hinaharap. Sa hinaharap, ako at si nanay ay magkasamang magpoprotekta sa iyo, Zhao. Huwag kang matakot, hindi na tayo maghihiwalay pa. Pero may tari pa. Nasaan si tatay? Punta tayo sa rooftop ng backyard, nandun sila kandi naghihintay sa iyo. Dapat talaga itong gawing formal. Humingi ng tawad kay Chimuzi. Anong gagawin mo? Siyempre, magpapahayag ng pag-ibig kay Ningsui. Hindi mo na kailangan akong pigilan. Alam ko na ang lahat ng nangyari sa inyong dalawa. Lahat ng nangyari noon, plano ni Shen Moli. Ikaw at si Ningsui ay mga biktima. Sa mga nakaraang taon, hindi kayo nakita. Pwede mong sabihin na hindi kayo magkakilala. Pero ang nararamdaman ko kay Ningsui ay totoo. Mas mabuti kung sina Ningyan at si Zhao ay mga anak ng pamilya Che. Kahit mga pamangkin ko sila. O mga anak ko, pantay-pantay ko silang itatrato. May sakit ka ba? Pinadala ka sa ibang bansa para mag-aral ng ilang taon. Lahat ba yung napunta sa Inidoro? Dahil si Ningsui. Ang tunay na inanik si Zhao, kaya siya ang hipag mo. Hipag? Anong hipag? Hoy, tanungin kita. Nagkaroon ba kayo ng relasyon? Nagpakasal ba kayo? Bago malaman ang katotohanan. Alam mo ba ang tungkol kay Ningsui? Hindi mo alam. Hindi mo alam ang pagkakaroon ni Ningyan. Sasabihin ko sa iyo, sa mahabang panahon. Hirap na hirap sila, ako ang laging kasama nila. Sasabihin ko ang isang bagay na hindi mo gusto. Ang tinatawag na tatay ni Ningyan ngayon ay ako. Hindi ikaw, Chimuji. Dahil ako ang tunay na ama ni Ningyan. Ang dating turing mo lang sa kanya ay Ninong. Bakit mo ako niloko? Ano ang masama sa pagluloko? Para sa babaeng mahal ko. Hindi masama ang magsinungaling ng kaunti. Alam ko ang iniisip mo. Hindi ba sa tingin mo, dahil nakaanak ka na kay Ningsui na? Kambal, hindi na siya pwede pakasalan ko. Pero ako, si Chili, hindi ko pinapansin yan. Ang pag-ibig ay pag-ibig, sasabihin ko sa iyo. Ngayon, talagang gusto kong makasama siya. Papayagan ko kayong magkasama. Naku, pwede bang tumigil na kayo sa pag-away? Tari, Tito, tigilan niyo na ang pag-away. Tumigil kayong dalawa.
Gaano na kayo katanda? Ang saya ba sa inyo na mag-away sa harap ng mga bata? Ano ba talaga ang nangyari? Ninang, hindi ba't dahil kay nanay sila nag-away? Bakit Montag nasabi yan? Dahil gusto and Tito Chili SI Mommy. Gusto niyang maging godfather ko. At si Chimuzhi ang tunay kong ama. Siguradong dahil kay Mommy nag-away sila. Wow, Garatu. Akala nyo maliit lang boses nyo. Naririnig ko lahat. Okay lang, wala namang ikinakahiya. Ning Sui. Mula nung unang kita sa'yo 5 taon na ang nakalipas, nagustuhan na kita. Ang tagal nating dalawa lang sa ibang bansa. Nagtulungan tayo, pati si Chiao, yan tatawag na saking papa. Alam ko ang nangyari. Sa'yo at Chimuzhi, pero hindi ako bother. Alam kong nadali kayo pareho. Walang feelings involved. Zik Xiao Yan et Elf Ju. Mga anak ng pamilya Chi. Ituturing ko silang paang sarili kong anak. Pakazalan Montag ako, Ning Sui. Ayokong mainte pa. Sisiguraduhin kong alagaan ka. Sino gusto Montag? Xiao yan? Hindi ako makapili. Jojo, ikaw? Hindi rin ako makapili. Pwede bang dalawa ang boyfriend ni Mommy? Magiganda naman SI Daddy at Tito E. Hoy, Chaifang. Ayaw ko. Hindi sa'yo nagkakagusto. Baka naman. Sama ka muna sa akin. Oy, Dapat fair competition, Godfather. Gusto mong maging kayo ni Chili. Kung ang ama ni Ninyan at si Zhao ay tunay na tiyuhin nila, paano mo siya matatanggap? Chimuzhi, nagsiselos ka ba? Nagsiselos? Anong selos? Sa tingin ko lang, mali at hindi tama. Anong mali? Dahil lang sa status? Pero noon pa man, sa buong mundo, pag-break sa kuya. Napapangasawa ang bunso, marami naman. At saka, hindi naman talaga tayo magkasintahan. Bago nalaman ang totoo, parang strangers lang tayo. Basta okay lang sa amin ni Chili, walang makakapigil. Sabi ko hindi pwede eh. Hindi na ako empleyado mo, bakit kita pakikinggan? Lene. Ito ang dahilan. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba gustong malaman ang dahilan? Ito ang dahilan, gusto kita. Hindi dahil ikaw si Ninyan. O dahil sa ina ni Xiao, hindi dahil binigyan mo ako. Ng 2 anak dahil sa iyo mismo, Ning Sui. Gusto kita, kaya ayaw kong tanggapin si Chili. Ayaw kong makita kayong magkasama. Kaya nga ako nagalit hanggang sa nakipag-away kay Chili. Bago ka gumawa ng anumang desisyon. Hindi mo ba ako pwedeng isipin muna? Sige, naisip ko na. Ang bilis? Hindi ka na mag-isip pa. Hindi na. Kay Chili, hindi naman talaga romantic ang nararamdaman ko. Kaibigan lang ang turing ko sa kanya at saka. Kung may iba kaming nararamdaman, hindi na sana kami umabot ngayon. Chimuzhi, may isang bagay na gusto kong ipaliwanag sa'yo. Noong una kitang nilapitan, hindi dahil sa relasyon namin ni Shen Muli. Hindi ko alam noon na si Xiao ang anak ko. At hindi ko rin alam na ikaw ang naging kasama ko. Noon, nadroga ako kaya hindi malinaw ang isip ko. Nang maglaon, si Xingxin ang nagpakita. Nang test mo at ni Xiao yan, doon ko nalaman na ikaw pala ang lalaki noon. Chimuzhi, hindi ko sinadaya na lokohin ka. O gamitin ka lang. Naisip ko rin na magkaroon tayo ng maayos na relasyon. Sigurado ka? Siyempre, sigurado ako. Pero hindi sapat ang sigurado ko. Kailangan mo ring dumaan sa nanay ko. Kaninang umaga, pinilit pa niya akong mag-blind date ulit. Tara, dalhin mo ako sa kanya. Hala, teka muna. Kailangan ko munang magpaliwanag kay Chili. Samahan mo muna si Xiao yan. Gustong-gusto niyang makasama ang tunay niyang ama. Anong pinag-usapan mo kanina sa kuya ko? Matanda na kayo, bakit kayo nag-aaway pa rin? Siya ang unang nanakit. Tingnan mo ang sugat ko. Pati mata ko, mukha bang namamaga? Kung pupunta ka ngayon, magagalit si Mommy. Bakit naman? Dahil hindi mo pinaniwalaan at narespeto si Mommy. Dapat mong paniwalaan na kaya niyang ayusin ang mga bagay-bagay. Ngayon, oras natin ang dapat pagtuunan. Bakit hindi mo ako binibigyan ng atensyon? Laging nakatingin kay Mommy. Ano nang gusto mong sabihin sa akin, Xiao Yan? Kung gusto mong maging daddy ko at pumasok sa pamilya namin, kailangan mong sumunod sa 3 kondisyon ko. Ano ang ibig sabihin ng 3 kondisyon? Xiao Xiao, makinig ka lang. Sige, sabihin mo. Dapat mong maging mabuti sa akin, kay Momay at kay Xiao Xiao.
huwag mo kaming gagalitin. Sa bahay na ito, si Mommy ang pinakamataas, siya ang masusunod sa lahat. Pangatlo, mahalin mo kami, hindi tulad ng dati. Na ang tagal mong nawala. Sige, ipinapangako ko. Naku, Chili, para sa akin. Walang romantikong nararamdaman sa pagitan natin, kaya hindi ko kayang pangakuan ka. Hindi ba ako sapat? Ang pag-ibig ay hindi sinusukat sa kung sapat ka o hindi. Ang paggusto at pagmamahal ay isang pakiramdam, ito ay pagkilig. Para sa iyo, wala akong nararamdamang kilig. Itinuturing kitang kaibigan lang. Kanino ka nakakaramdam ng kilig? Sa kuya ka o ba? Sige. Tigil na. Alam ka o na. Hindi ko kayang batiin kayo, pero kaya kong huwag kayong istorbohin. Ako. Ang lungkot naman tignan ni Tito. Mukhang na-reject ang ninong. Pinapunta ka sa blind date, tapos hindi ka sumipot, itong lalaki. Artista Montag ba ito? Hindi siya artista, si Chimuzi siya. Bakit pamilyar ang pangalang ito? Anong trabaho mo? Ilang taon ka na? Paano mo siya nakilala? Kumusta po, may sarili akong kumpanya ngayon. 20 taong gulang ako. May sariling kumpanya. Ano ba ang ginagawa mo? Internet company. Ay, itong taong bumili ng kumpanya ng 200 bilyon. Kapangalan mo. Mukha Kapanga. Ako mismo yun, may kaunting pagbabago sa dating kumpanya. Hindi ko inasahang makakalabas pa sa balita. Ano? Chi Group, ikaw ang pinakamayaman sa Hangzhou. Ma, baka naman may mga tao sa paligid. Ah. Eyong. Ang anak ko ay isang ordinaryong fitness coach lang. Paano mo siya nakilala? Member ka ba niya? Nag-workout ako sa Yevira kung saan nagtatrabaho si Sui Sui, pero Ah, kaya pala kilala mo. Ikaw, sikat na negosyante. Kami, maliit lang, hindi bagay sa iyo. Hindi ba't dahil maganda ang anak ko, niloloko mo lang? Niloloko mo ang puso niya? hindi talaga seryoso ako sa pakikipag-asawa kay Sui Sui. Ngayon lang tayo nagkita, gusto ko sana ng pahintulot mo. Pakikipag-asawa. Gaano na kayo katagal magkakilala, magpapakasal na? Palif ka ba? Kung tutuusin, ako at si Chai Muzai. Mga 6 na taon na rin. Matagal na rin kaming magkakilala ni Sui Sui. May isang bagay, hindi ko alam kung dapat kong sabihin. Dahil mahal ninyo ang isa't isa, nagkakaintindihan. Bilang magulang, hindi ko dapat hadlangan. Lalo na't isa kang napakagandang lalaki, pero may mga bagay na hindi natin pwedeng baliwalain. Halimbawa, ang inyong estado sa lipunan, malaki ang agwat. Ang mahalaga, si Sui Sui ay may 5 taong anak. Hindi ko alam kung papakasal ka sa isang single mom. Siyempre, gusto ko. Maganda ang sinasabi mo ngayon, pero hindi ko alam sa hinaharap. Kung ituturing mo ba ang bata bilang sarili mo? Siyempre, dahil si Ninyan ay tunay kong anak. Paano naging anak mo si Xiao Yan? Noong naghiwalay kami ni Sui Sui, hindi ko alam na buntis siya. At hindi lang si Ninyan ang kanyang dinadala. May kambal na lalaki kasama ko ngayon. Ano? Sinasabi mong siningsui sa loob ng maraming taon. Dami ng hirap na dinanas, nagisang nag-alaga ng anak. At may isa pang anak na kinuha mo. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ma, hindi ganoon, pakinggan mo ako. Tumahimik ka. Siya ang gusto kong pakinggan. May iba pero dahil din sa akin. Pangako. Gagawin ko ang lahat para kay Ning Sui at sa mga bata. Ano ako sa iyo, babuyan? Para kang machin na pang-anak. Pagkatapos, itinapon mo lang. Ang dami niyang hirap na dinanas. At isang simpleng sorry lang ang kaya mo. Sasabihin ko sa'yo, huwag kang manggarap. Ma, huwag, malaking pagkakamali lang ito. Lahat ng ito ay gawa ni Shen Muli. Alam mo naman yan. Siyempre alam ko, si Shen Muli ang may kasalanan. Pero para kanino? Hindi ba't para kay Chimutsi? Ikaw ang dahilan. Dahil sa iyo, 2 babae ang nag-away. Bilang lalaki, nagtago siya. May ganoong kabait na bagay ba sa mundo? Noon, muntik ka nang mamatay sa pagdurugo roon. Ako ang nangutang para mapagamot ka. Kaya lang nakaligtas ka. Wala siyang alam sa nangyari.
Ngayong maganda ka na, nagkaanak ka pa ng 2 sa kanya. Bigla na lang siya nagkagusto, gusto na magpakasal. Ba't parang lahat ng magagandang bagay sa kanya napupunta? Sasabihin ko sa iyo, hindi ako sang-ayon sa kasal na ito, talagang hindi. Ningning sa akin. Narinig mo na, si Sui Sui ay pinalaki kong mahal na mahal. Kapag napabayaran na ni Shen muli, ang dapat niyang bayaran, saka na ang ibang usapan. At dahil may apo na ako, sana payagan mo siyang. Mas madalas na makasama ang kanyang ina, kahit na hindi kami. Makapagbigay ng marangyang buhay, naniniwala akong. Palaging nangungulila ang bata sa kanyang nanay. Nakulong na si Shen muli. Tiyak na maksimum na sentensya ang igagawad sa kanya. Gusto kong pakasalan si Sui Sui, hindi dahil lang sa pagkaanak niya ng aking anak, kundi dahil nagmamahalan kami. Kung gayon, hayaan mo akong patunayan. Zui Zui, alis na tayo. Muzi. Ma, sabi sa balita, si Shen Molly at Shen Qiaohua ay nakulong ng habang buhay dahil sa attempted murder. Lahat ay tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. Isa, si Chai Muzhi at ang apo mo ay naghihintay sa labas. Papapasukin mo ba sila? Gusto rin makilala ni Xizhou ang kanyang lola. Ay, bakit ngayon mo lang sinabi? Ay, Kao si Kiro S.I. Lola. Ang ganda-ganda mo pala. Kaya naman pala ang ganda-ganda ni Mommy. Lola, yakap na kayo. Sige, yakapin kita. Ay, hahaha. Ang cute-cute talaga ng apo nating si Zishao. Kamukha ni Ningning. Di kamukha din kita, Lola. Hahaha. Oo, kamukha. Daddy, yakapin mo kayo. Si Oyan, mismo na ba si Daddy? Miss na Miss Kita. Pero ayaw ni Lola na magsama tayo. Lola, gusto naming magsama-sama bilang pamilya. Oo na. Pakasalan ni Daday si Mume para magkakasama na tayong lahat. Nga, gusto na gusto ko si Daday. Phew. Pero, ang daddy ninyo. Hindi pa nagkakapag-propose sa anak ko. Magproposisyon. Sui Sui, pakakasalan mo ba ako? Nanay, ayaw mo bang sumagot? Tatay, hindi ka pa nagpapahayag ng nararamdaman mo. Sui Sui, marahil ang unang pagkikita natin ay hindi masyadong maganda. Karamihan ng panahon natin ay nasasayang. Buti na lang at sa huli ay maganda ang kinahinatnan. Nagpapasalamat ako na nakilala kita at unti-unting nagustuhan ka. Nakikita ko ang lambing mo sa mga bata. At ang iyong kasipagan at positibong aura sa trabaho. Kapag tayo lang ang magkasama, laging may bagong nararamdaman ako. Hindi ako magaling magsalita, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Gusto ko lang ipangako na alagaan kita habang buhay. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. At iyakin na ang ating 2 anak ay lalaking litas at malusog. Hindi tayo maghihiwalay. Pakakasalan mo ba ako? Gusto kong maging asawa mo at magtayo ng pamilya kasama ka. Nanay, magsisimula na kayong maghalikan. Ganyan ang palabas sa tea. Naku, ano ba ginagawa ninyo sa harap ng mga bata? Tara na, alis na tayo. Sumama na kayo sa lola sa kwarto. Tara na, alis na. Sa tingin ko maganda ito, subukan mo. O eto pa, ito ay magpapakita ng magandang collarbone mo. Sige, pero Sinsin, kailangan mo rin pumili ng damit para sa bridesmaid. Dapat mong samahan ako sa aking kasal. Siyempre naman, mula sa pinakamahirap mong panahon. Hanggang ngayon, mas masaya ako kaysa kaninuman. Subukan mo na ito. Huwag kang magpatumpik-tumpik pa. Muzi, Sui Sui, ang ganda mo. talaga? Maganda ba ito? Ang ganda talaga, ito na. Anong maganda? Panggit. Mas maganda yung suot mo ngayon. Aysa sa hawak ni Ruansin. Ay yung mga matatanda, pangit ang panlasa. Hindi ninyo naintindihan ang kaste ng mga kabataan. Yung suot Montag, walang Weistlein. At ang design ay ordinaryo lang. Sa tingin ko itong Chai Muzhi ay nagsasabi ng hindi totoo. Paano ka nakikipag-usap sa kuya mo? Ganito ako makipag-usap sa'yo, sasabihin ko sa'yo. Ako pa ang magiging best man sa kasal mo. Pa sa akin, pa ang kasama ko sining Sui sa kasal. Tulungan mo akong pumili. Tara na, ako ang bridesmaid. Pangit ba talaga ang panlasa ko? Hindi naman, kung hindi, paano mo ako napili? Tama ang sinabi ng asawa ko.
ang groom na si Che Muzhi, at ang bride na si Ning Sui. Kayo ay para sa pag-ibig, kaligayahan at pamilya. Handa ka ba magsama sa hirap at ginhawa, magtulungan at magmahalan? Sa mga araw na darating, igalang at unawain natin ang isa't isa. Magkasamang hapin ang mga responsibilidad ng pamilya. Gusto ko. Ngayon, palitan ng lalaki at babaeng ikakasal ang kanilang mga singsing. Tutol ako. Uy, sino ang babae? Baka naman gustong mang-agaw ng kasal. Tingnan Montag. Ang sama ng mukha ng lalaki at babaeng ikakasal. Nakasuot pa siya ng wedding gown. Paano mawawala ako sa ganitong importanteng okasyon? Hindi mo inaasahang makakalabas ako, no? Dahil buntis ako. Ayon sa batas ngayon, pwede akong mag-apply ng medical parole. Buntis? Tama. Anak niya ang dinadala ko. Ngayon. Gusto kong itanong sa harap ng lahat ng mga mahal sa buhay. Muzhi, pipiliin mo ba ako at ang anak sa sinapupunan ko? O si Ning Sui? Ano ba yan? Hindi mo pa ba alam? Tungkol lang yan sa kalokohan sa pagitan ng mga hita. Ako ang ina ni Chit Si Xiao sa loob ng 5 taon. Sa 5 taong yon, madalas akong natutulog sa bahay ng pamilya Chi. Normal lang na matulog ng magkasama. Mga matanda na tayo. Kahit walang pag-ibig, may pangangailangan pa rin. Normal lang ang magtalik ng ilang bises. Dahil Montag naman siguro akalain. Na dahil hindi kami kasal, wala kaming relasyon. Aminin mo, sa mundong ito, walang lalaking hindi naglalaro. Lalo na noong panahon si Chimusi. Ay hindi ka pa niya kilala. Ako lang ang babae sa tabi niya. Ano bang pinagsasasabi mo? Kailan kita hinikuan? Nasaan ang mga bodyguard? Itapon niyo siya. Bitawan niyo ako. May makapagsabi ba ng tama? Buntis ako sa anak ng lalaking ikakasal. Tapos magpapakasal siya sa iba, at ngayon. Papatapon pa ako ng mga bodyguard, isang buntis? Wala na bang hustisya? Wala na bang batas? Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, dito na ako mamamatay. Ning Sui, maniwala ka sa akin. Wala akong nararamdaman para sa kanya. Talagang hindi ko siya nahawakan kahit kailan. Kung hindi mo siya hinawakan, bakit siya buntis? May milagro bang nagaganap na pwede lang mabuntis ang babae ng mag-isa? Pwede bang mabuntis ng walang lalaki? Anong ebidensya mo na hinawakan kita? Tara, magpa-test tayo para malaman kung kanino talaga ang bata. Ebidensya? Anong ebidensya ang gusto mo? Kailangan pa bang mag-video tuwing tayo'y nagtatalik? Ako si Shen Montagli. Wala akong. Oh, hindi ka ba may relasyon kay Ning Sui? Siya ang gumamit ng ganitong paraan. Para agawin ka Di ba? Maraming kamag-anak at kaibigan ng lalaki ang dapat nakakakilala sa akin. Oo. Matagal na akong kasama ni Chi Muzhi. Hindi ko inasahang papasok ang babaeng ito sa aming pagsasama. Kahit nabuntis ako noon. Nagsisinungaling ka. Hindi mo ako nanay. Si Ning Sui ang nanay ko. Diyos ko. Ito ang anak na dinala ko sa sinapupunan ng 10 buwan at pinalaki ng 5 taon. Sandali lang kaming hindi nagkita. Na-brainwash na ng stepmother na ito. At ikaw, masamang babae. Kung kinuha Montag lang si Chimutsi, okay lang sana. Pero bakit mo pa kailangang i-brainwash ang anak ko? Sa lahat ng paraan. Sinubukan mong ipasok kami ng nanay ko sa bilangguan. Anong balak mo? Nakakulong na ang nanay ko habang buhay. Kung hindi lang ako buntis. Siguradong makukulong ako ng 20 taon. Naku, totoo kaya ang sinasabi niya? Naalala ko dati, tinatawag ng batang ito. Si Shenmoli bilang nanay. Bakit nagbago ngayon? Baka nga na brainash. Hindi ko inakala na ganito si Boss Chi. Nagagawin niya ang lahat para sa isang babae. Ang babaeng ito ay totoong ahas. Ang batang ito, siguradong mahihirapan sa hinahara. Oy, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi anak mo si Zizao, anak siya ni Ning Sui. Ginagawa mo ang lahat para lang manatili. Sa tabi ng kuya ko, di ba? Mali ako, pakiusap huwag mo akong saktan. Huwag mong saktan ang anak ko sa tiyan ko. Hoy Chi Xiao, maayos na lang tayong mag-usap. Huwag mananakit. Alin mo mata ang nakakita na hinawakan ko siya? Mutsi, mali ang aking pangarap. Ikaw at si Ning Sui ay talagang para sa isa't isa. Binabati ko kayo sa inyong kasal. Sana'y magtagal at magkaroon ng anak. Pero pwede bang huwag mo nang idamay ang bata? Walang kasalanan ang nanay ko. Pakiusap palayain mo siya sa bilangguan. Alis kami ng malayo at hindi na kayo gagambalain. Masamang tao ka. Pinahirapan mo ang anak ko. Ngayon, sinisira mo pa ang kanyang kasal. Papatayin kita. Tulong. Papatayin niya ako. Tulong. Tita, huwag mo akong saktan. Napakalungkot na ng buhay ni Shenmoli. Bitawan mo ako. Siya ang malungkot. Ako ang dapat malungkot. Tumigil kayong lahat. Ang sampal na ito ay dahil sinira mo ang aking kasal. Ang sampal na ito ay dahil 6 na taon na ang nakalipas, binigyan mo ako ng hormone. Ginawa mo akong matabang tao. Ang sampal na ito ay dahil binigyan mo kami ni Chimuzhi ng gamot. At nagkaroon kami ng relasyon nang hindi alam ang tunay na pagkakakilanlan ng bawat isa. Ang sampal na ito ay dahil ikinulong mo ako sa kwarto. At nang ako'y nanghina sa panganganak, kinuhanan mo ako ng aking panganay na si Chixizu.
Ang sampal na ito ay dahil dinukot mo ako. At gustong sunugin kasama ng iyong ina. Lahat ng sinabi ko ay may ebidensya sa presinto. Ngayon ay panahon ng batas, hindi iisipin ng lahat. Na kay Chimozi ang ganoong kapangyarihan. Na makakulong ng isang inosenteng tao. At hatulan ng habang buhay na pagkabilanggo, lahat ay may sapat na ebidensya. Kaya nahatulan si Shen Moli. Ngayon ay suot niya ang damit pangkasal, parang biktima. Naaawa ba kayong lahat sa kanya? Pero siya, Dahil wala akong matris mula pagkabata. Hindi ako magkakaroon ng anak, pero gustong-gusto kong magpakasal. Kay Chimozi, ang pinakamayaman sa Hangzhou. Kaya ano ang magagawa ko? Kailangan kong magpabuntis sa iba. Gamit ang iyong tiyan para magkaanak at magpakasal ng marangal sa pamilya Chi. hindi siya talaga buntis. Ano ang sinasabi Montag? Buntis ako ng 3 buwan. Pwede bang pikain ang ganito? Ikaw mismo ang nagsabi sa akin noon. Masyado kang nagyayabang nung una mong binigyan ako ng gamot. Pinabuntis mo ako at kinuha ang aking anak. Dahil wala kang matris, di ba? Ano ang pinagsasabi mo? Kung nagsisinungaling ako o hindi, malalaman ng lahat. Dahil wala akong matris mula pagkabata. Hindi ako magkakaroon ng anak, pero gustong-gusto kong magpakasal. Kay Chimozi, ang pinakamayaman sa Hangzhou. Kaya ano ang magagawa ko? Kailangan kong magpabuntis sa iba, gamit ang iyong tiyan para magkaanak, at magpakasal ng marangal sa pamilya Chi. Ikaw mismo ang nagsabi nito. Kaya hindi ka talaga buntis. Ano pang iligal na paraan ang ginamit mo para lokohin ang batas? Shen Moli, mas lalo kang nagkasala. Mga bodyguard, ano pang hinihintay nyo? Dalhin siya sa presinto. Kahit hindi ako buntis, nagkaroon pa rin kami ng relasyon. Gusto mo ba ng lalaking marumi? Wala ako nito, nanunumpa ako. Hindi dito dapat ginagawa ang panunumpa, pasensya na. Nabastos ko ang inyong pagdiriwang. Maaari na kayong kumain at uminom, ituloy natin ang kasal. Ang bata ay dinala na sa aking ina. Gusto mo bang maghilamos muna? Wow, ang ganda ng ebis mo. Pwede mong hawakan. Hawak! May lisensya na ako ngayon, hindi na kailangang humiram. Handa ka na ba para sa gabi ng kasal? Parang ganito na ang pakiramdam. Anong pakiramdam? Yung pakiramdam noong pinipisil mo ako nung mataba ka pa. Chimozi, gusto mo bang mamatay? Tingnan natin kung hindi kita mapipisil. Lumabas ako nang hindi nagsasara ng pinto. 104 pala. Nananaginip. Panaginip patungkol sa pag-ibig, ang gwapo mo pala. May apps pa. Talagan ga. Ano ba? Pogi, eto na ako. Anong ginagawa mo? Ikaf, ako, kagabi. Paano nangyari? Gago ka. Nabalif ka na ba? Bakit ka pumunta sa kwarto ko? Kagabi ay gabi ng kasal ng bagong kasal. Bakit Montag ako hinila, abe ako Ito ang kwarto ko, di ba? Yung maleta ay akin. Talaga? Kaya, Kaya ikaw ang mali ng kwarto. Pero hindi mo dapat sinamantala ang sitwasyon. Baka gusto mong balikan ang nangyari kagabi.
Sino ba talaga ang unang umamin? Pogi, eto na ako. Huwag kang titingin ng palihim. Hindi, Ikaf. Ang nangyari kagabi, alam lang ng langit, ng lupa, at natin. Huwag nang malaman ng iba. Pareho na tayong matanda, nagkataon lang na natulog tayo ng magkasama. Hindi ko kailangan ng responsibilidad mo. Hindi ko sinabing hindi ko kailangan. Kagabi. Iyon ang una kong bises. Itong mga nakaraang araw, tuwing inaanyayahan kitang pumunta sa bahay, ayaw mo. Kasi nga may asa ka ng gayon. Nakatira ka sa bahay ni Chimushi. Hindi ba't mahirap para sa akin na pumunta? Anong mahirap? Malaki naman ang bahay na ito. At hindi rin naman ako nakatira kasama ng biyanan ko, kung meron man. Si Chili lang ang natutulog dito minsan. Dahil nga kay Chili kaya mahirap. Anong sinabi mo? Wala namang tao sa bahay ngayon. Abala ang kumpanya ni Chimusi. Hanggang hating gabi siya nagtatrabaho kaya late umuwi. Yung dalawang bata, nasa study room sa taas naglalaro. Tungkol naman kay Chili. Parang multo yan, bihira makita. Hindi ko rin alam kung nasaan siya. Sui. Buntes ako. Buntis? Wala ka namang boyfriend, paano ka nagkabuntis? Ako. Seryoso ka? Ano nangyari? Sabihin mo ng totoo. Kailan ka nagbuntis? Kailan ka nagka-boyfriend? Bakit walang nakakaalam? Siguro nung araw ng kasal mo ako nagbuntis. Nalaman ko nung nagpa-check up ako sa hospital. Wala akong kaalam-alam at hindi ko naramdaman. Anumang kakaiba sa katawan ko, maliban sa delayed ang regla ko. Pero hindi naman talaga regular regla ko. Kaya hindi ko naisip yun. Tapos sinabihan ako ng doktor. Nabuntis ako. Hindi ko alam ang gagawin ko ngayon. Sandali, bakit nung araw ng kasal ko? Anong ginawa mo? Sino ang ama? Sino ang tatay ng bata? Ano ba talaga ang nangyari? Pangako Montag muna na itatago mo to. Desidido ako. Na ipabot to. Ayokong maging single parent. Nakikita ko hirap mo mag-isa kay Ninyan. Hindi ko kakayanin. Huwag muna yung ibang kwento. Sabihin mo muna. Sino ang tatay? Ano ba talaga ang nangyari? Nung araw ng kasal mo, nalasing ako. At napunta sa maling hotel room. Kaya siya ay... Si Chili. Ano? Buntis ka kay Chili? Ano ba talaga ang nangyari? Linawin mo. Nagrelasyon kayo. Walang relasyon. Nung kasal mo lang talaga. Nalasing ako at napunta sa maling kwarto. Napagkasunduan naming kalimutan na lang ang nangyari. Pero bigla, nalaman kong buntis ako. Anong balak mo ngayon? Magpabot. Ano? Hindi ko papayagan. Bakit nandito ka? Bahay ka Otu. Natural lang na nandito ako. Hindi siya bumaba para sa lunch. Akala ko wala siya. Natutulog ako. Hindi yan importante. Ang mahalaga, sinabi mo. Nabuntis ka sa akin at gusto mong magpa-abort? Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Ito ang katawan ko. May karapatan akong magdesisyon tungkol sa bata. Ako ang tunay na ama ng bata. Hindi mo ba dapat muna hingin ang aking pahintulot? Hindi tayo kasal, hindi tayo nagmamahalan. Bakit ko kailangang humingi ng pahintulot mo? At saka, kung hindi mo ako nakinig kanina. Paano mo malalaman na buntis ako? Ang kulit mo talaga. 20 ilang taong gulang lang ako. Kakasimula pa lang ng trabaho ko. May mga pangarap ako sa buhay at karera ko. Hindi ko ipapanganak ang batang ito para maging single mom. Hindi lang ito patas sa bata. Pati na rin sa akin. Hindi naman ako patay. Paano maging single parent ang bata? Ako ang tunay na ama. Siguradong alagaan ko siya. At to protektahan. Hindi ko kailangan. Hindi ko ipapanganak ang anak ng lalaking walang pagmamahal sa akin. Pwede namang unti-unting magkaroon ng pagmamahalan. Di ba? Lahat naman ng tao, nag-umpisa sa hindi pagkakakilala. Tignan mo si Ning Sui at kuya ko. Hindi rin sila magkakilala noon. Pero nagkaroon sila ng Xiaoyan at Sizaw. At masaya naman sila ngayon. Pwede nating gayahin ang love story nila. Ang pagmamahalan nila. O kaya, gusto mo ng commitment? Pwede tayong magpakasal ngayon. Pwede rin tayong magpakasal muna. Magmahalan later. Nanonood ka ba ng sobrang drama? Nakisip ka NG, Mary First, Love Later? Akala mo ba talagang napakagwapo mo? Na lahat ng babae magkakagusto sa'yo. May standards ako sa magiging partner ko. May tipo AKO at hindi ikaf yun. Anong tipo ba ang gusto mo? Matangkad, maputi, medyo malaman. Yung nagbibigay ng seguridad. Hindi yung tulad mong puro itsura lang. Ning Sui, bilang best friend niya, sabihin mo nga sa kanya. Normal ba ang tipo niya?
Ang ganda-ganda mo. Bakit mo gusto ang mataba? Baka naman, chubikaza ka? Anong chubby kaza? Ganyan ang tatay ko. Napakabait niya sa nanay ko, ilang dekada na silang masaya. Pwede rin kitang alagaan ng ganon. Ang punto ko, Hindi ko papayagan na ipalaglag mo ang bata. Hindi talaga. Desidido na ako, hindi ko ito ipapanganak. Hindi ko ipapanganak ang anak mo nang walang kasal. pakasalan mo muna ako, saka tayo magkaanak. Hindi ka ba nakakaintindi ng salita? Hindi ka naman ang tipo ko, paano kita pakakasalan? Mabubuhay ako ng isang buong buhay kasama mo, saka na lang. Ngayon, alam ko lang na ang pangalan mo ay Chili, at ikaw ang nakababatang kapatid ni Chimushi. Wala akong alam sa iba pa, kahit na ito ay blind date. Dapat may simpleng pagpapakilala ka. Sinsin, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Si Chili, matagal na rin naming magkakilala. At mabuti rin siya. Sa tingin ko, bagay kayong dalawa. At ngayon, may anak ka na sa kanya. Pwedeng ituring na blind date para magkakilala kayo. Ganito, may tickets ako para sa amusement park, ikaw at si Chili. Samahan ninyo si Naxizaw at si Yaoyan, pumunta kayo para maglaro. Ano sa tingin mo? Para naman bigyan kami ni Muzhi ng pagkakataong magkasama. Matagal na akong hindi nakakapunta sa amusement park. Gusto ko rin maglaro. Bata-bata. Ang ibig kong sabihin, dalhin ko ang dalawang bata. Masaya silang maglaro. Hindi ko kaya silang bantayan mag-isa. Samahan mo ako. Tulungan mo ako. Sige, tawagin mo na ang mga bata. Pupunta na ako. Ang payat ni Xiziu, kumain ka ng maraming karne. Si Yaoyan, huwag kang pihikan, kumain ka ng gulay. Dade, ayaw kong gulay. Eh di huwag, daddy na lang ang kakain. Kapag tinuturuan ko ang mga bata, huwag kang makialam. Nakakasagabal ka pa. Ang sungit ni Mommy. Babaeng tigre. Ako ay maliit na babaeng tigre. Si Xiziao ay maliit na lalaking tigre. Si Dade ay malaking tigre. Si Tito, anong tigre siya? Si Tito ay ngiting tigre. Walang utang na loob kang bata ka. Sandali lang, may napaka-importanteng bagay ako. Ngaya anunsyo, magpapakasal na ako sa katapusan ng susunod na buwan. Sa panahong iyon, sina Xiziao at Yaoyan. Ayo ang magiging flower girl at flower boy. Ischedule ninyo ang oras ninyo. At dumalo sa aking kasal. Baliw. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka naniniwala? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Ning Sui, magpapakasal na ba talaga ako? Ang bilis ng pag-unlad ninyo. Wala akong magagawa, 2 buwan na siyang buntis. Kung malaki na ang tiyan bago'y kasal. Hindi maganda para sa babae. Ano ba ang pinag-uusapan nyo? Alam ko, si Ninang ay buntis kay Tito. Kaya magpapakasal na sila. Si Mama ko yan ay magiging Aiken NA. Nagtataka lang ako, paano mo napabilis siksing na? Pumayag na pakasalan ka? Siyempre dahil sa walang kapantay na charm ko. Alam ko, narinig ko lahat nung nag-usap si Tito at Tita Ruansin. Narinig ko lahat. Huwag mong sabihin. Sabi ng anak mo. Dahil sabi ni Tito, gagawin niya ang sarili niyang gusto ni Tita Ruansin. Patatabain niya ang sarili niya. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatawa, ang taste niya. O yung kabaitan mo. Sinabi mo talaga yun? Oo naman. Kailangan ko bigyan ng kumpletong pamilya ang bata. At saka, okay naman kasama si Chaotsin, comfortable. Sa tingin ko, pagtagal-tagal, magugustuhan ko rin siya. Hindi na ako mag-workout, pwede na akong kumain ng kumain. Ang sarap maging mataba, ang saya-saya ng buhay. Okay. Kayo na lang muna dito. Ayusin ko na ang preparasyon para sa kasal. Kida Kits next month. Sa wakas, nawala na rin yung salot na yan. Ano ang salad? Ibig sabihin, masaya si Papa pag umalis si Tito. Tama. Malapit na ang due date. Bakit wala pa rin senyales? Sabi nga ng doktor, ilang araw na lang. Ako nga hindi nag-alala, kayo pa ang nagpupuyat. Ito ang tawageste, the king is not in a hurry, but the eunuch is. Kung hindi ka magsasalita, hindi ka naman ituturing na pipi. Pupunta muna ako sa CR. Ingat! Ano nangyari? Parang pumutok na ang water ko. Anong gagawin? Tatawag muna ako ng ambulansya. Huwag muna magpanik. Kapag pumutok ang water, may oras pa bago manganak. May experience ako. Muzi, kunin mo yung emergency bag sa kwarto ko. Kailangan natin yun pagpunta sa ospital. Chili, ikaw ang magmaneho, maghanda ka. Dalhin natin sa ospital. Siege.
Kuya, magiging tatay na ako. Hindi, magiging tatay na ako. Huwag kang kabahan, dapat mature ka na, magiging tatay ka na. Huwag kang magpakabata. Ako na ang magmamaniho. Medyo kinakabahan ako. Pero okay lang. Masaya ako dahil magkakaroon na ako ng napakagandang anak. Ang sarap ng pakiramdam. Mabuti naman. Sa pagiging kasama ni Chili, ano ang tingin mo sa kanya? Okay naman, unti-unti kong natutupad ang pagmamahal sa kanya. Ikaf? Kamusta ang buhay pagkatapos ng kasal? Masaya rin.